our Governor of the Province of Zamboanga del Norte, Governor Rolando A. Yebes. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. May buntag kanyang tanan, labi na sa itong mga katawhan, may Pasko o may bagong tuig kanatong tanan. Labi na sa itong mga panel of interviewers, si Edgar o si Edith o si James, no? Nanghinaot ko nga karong buntaga atong malitok atong maistoryahan ang mga nagalain-laing mga issue sa atong probinsya, labi na sa segundo distrito. Gani akong pangutanan ning duha kung mayunta ko na diri sa Atty. Ligorio akong kumpare aron pod nga doon na patay insights, no, sa iyang pananaw sa siyudad sa Dipolog. Si Rosemary Patangan akong parinte nga wa man karong adlaw. Kay kanigon inyong kapihan sa Dipolog, I consider this as one of the equitable programs, no, and independent programs sa dinhi sa Zamboanga del Norte. Thank you. So kanatong tanan, may buntag og manghinaot ko nga ang inyong kinabuhi na sa maayo og kitang tanan malipayon karong panahon na. Thank you so much, Governor. And also we have here our Congressman of the 1st District of Zamboanga del Norte, none other than Congressman Bolit Halosos. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning, Edith. Good morning, Edgar and Paul. Siyempre, atong pinalanggang Governor, Rolando Yebes, ang atong mga listeners, tigpaminaw sa DXDR, o diri sa Kapihan sa Dipolog, og magpasalamat mi, og nalipayon ko na nahatagan mi og higayon na makabisita og matubag nato, no, ang mga tanong or other mga questions sa atong mga panels diri sa atong atubangan, no. So again, good morning and happy Valentine's kay Valentine's sa good, no. Happy Valentine's kaninyong tanan. Okay, yes sir, go ahead, sir. Igod itong padayon. I'd like to say hello to the people there in the States, no, sa atong Samnay o atong Samnak nga namati karong panahon na. Ang atong membro sa kanang sa ang bibo nato nga mo'y nagkuha karon sa mga litrato dito sa atong Hudyaka. Apil na kang boy, no. Daghang kayong salamat sa inyo pag-abi-abi kanako. Kanya magkita ra kita sa sunod Hudyaka sa Zamboanga del Norte. Yes. Okay, malimtan na nako si Melba Gonzales sa Zamnak. Sila kamo kauban dito ga-posting to sa Facebook, okay, sa kuan ka ng Los Angeles, California. Okay, we'll start the ball rolling, Governor and Congressman. We are happy nga ni attend yun mo sa tong Kapihan sa Dipolog. And number one question of the day para ninyong duha, unsa inyo mga highlights of projects for the year 2012, no? So mahibawa na to og duna naglihok ba kamo isip gobernador sa atong probinsya og ingon man si Congressman Bolit isip congressman usab sa 1st District sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. We'll start with you, Governor. Okay. Okay, yun na ha. Well, ang atong 2012 highlights nato, no. Morning panahon na ang atong nangahuman ang tanan tong mga proyekto o kanang uban natong gibuhat karong mga bag-o. Gani naning mga sunod na ning panahon na 2004 to 2012 nahuman nato ang atong bag-ong hospital sa Zamboanga del Norte. Nakaroon usa na ka tertiary hospital. But pasabot sa tibuok region sa Mindanao, kitara ang usa ka government hospital nga tertiary hospital. No, dayon nahuman po nato ang atong convention center. Ato na lang ni siyang ipabutag mga aircon karon o mga sunod bulan siguro we will have our grand opening. Dahil ato na pong gisugdan ang atong bag-ong Kapitolyo nga maghitsura ni siya murag White House, no, nga atong gi-envision tungod lagi kay ang ako magumpanan og kinahanglan ang atong probinsya one step forward gud gyud. Kanang first impression is always the last. Mo man ay akong tuo man digwana, no. So I wanted my although I will not be the one using that because siguro din ako abot na niya, pero pagkahumana na ang bag-ong gobernador lipay kayo. Ang ato po mga empleyado lipay kayo. And then ako na po nahuman ang atong bag-ong provincial jail sa Manukan. Dayon ang atong mga proyekto. Nganing tuiga nagpadayon mo sa atong mga proyekto, ang atong outreach program, no, ang atong tabang nilando sa komunidad, ang atong high green program nga nakadawat og presidential award, ang atong Lando Bibo og Sidaw program nga nakadawat og another presidential award. Unya ang atong empowerment of the Subanin people, ang atong mga kaugalingong mga lumad, mga Subano nga nakadawat og award, presidential award. Dayon ang atong uban pang mga ipangbuhat sa pinagi sa atong paninguha para sa katawan sa atong probinsya sa Zamboanga del Norte. Thank you so much. Og mo
tabo kita ngadto kang Congressman Bolit Halosos alang usab siyang 2012 highlights of projects in the first district of Zamboanga del Norte. Yes, thank you, Edith. No? Actually, yung mga highlights na to, not only sa 2012, sama sa giingon ni Governor na kinahanglan, the first impression, kinahanglan grabe kayo, no? So, first impressions last. Munang sa 2010, we also hosted a Palarong Pambansa. This was a very big highlight sa atong probinsya kay sa tibuok Pilipinas, tayo lang sa gamay na probinsya like Zamboanga del Norte, syempre labi na sa dapitan, it's just a small city, pero with that kind of magnitude na nakahimuta og activity na inana, no? At our expense, walay sa gawas sa national. Mao nang tanan ng mga funding ko sa first year didto nato gibuhos kay we know the impact na maihatag or pwede na nila ma-deliver sa atong mga katawhan like economic activities na nahimo, especially yung recognition na makuha nato, no, sa tibuok Pilipinas. And then syempre badayon natong atong pagpalapad, no, sa atong mga kalye dito sa Primero Distrito. Nakita naman nato, no, dito sa dapitan sa may Pulo Tulawaan, lapad na kayo. And if you go around the coastal loop, kay kini legacy project namo ni, no, coastal loop from Rizal Park to Rizal Municipality. The tourism aspect of this will be very, very big in terms of impact sa atong mga katawhan and all the people within the coastal areas. Syempre mag-benefit tayo dyan, no. And nakita naman nato, no, na sa mga panahon na karon murag lisod-lisod na, no. It's not as easy kining agriculture sa atong probinsya, dili lang diri pero sa tibuok mundo, no. That's the same problem we've been having kanang global warming and climate change. Mo nang nakita po ng atong mga tao that there's another way instead of agriculture kay wala man tayo mahimo, no. Kung bumagyo, kung uminit, wala man tayo mahimo. So I think nakita na po ng atong mga tao na there's another avenue of income. There's another avenue that can open up kining tourism, no. Si Gov kabalo siya na, no, because Gov has been promoting and an avid supporter of tourism here in the province, no. So nakita na atong mga tao because in terms of employment ni dako, in terms of economic activity makatabang pod ni, no, sa atong mga katawhan. And of course, we still continue to give services to our people. Like syempre naatay mga in agriculture, naatay mga agriculture and livelihood, no. Nanghatag ta og assistance sa vermicompost katong sa Sibutad and of course yung moringa diha sa dapitan, no. We try to culture and promote and develop kining moringa extract, no, na pwede nato maibaligya or pwede nato ma-introduce in other parts of the world kay in the Philippines is one of the strongest strain of moringa dire sa mundo, no. And then syempre tuloy-tuloy pa rin ang atong mga proyekto sa kada barangay na gihatag nato. That's 208 barangays in the first district nakahatag ta og 208 pod na proyekto, no. That will total to 45 million pesos, no. Nagihatag nato 200 or sometimes 300 depending on the population of the barangay, no. So dili nato nabiyaan ang atong mga kabarangayan diha sa Primero Distrito. Okay, thank you so much, Congressman Bolit. Edgar, do na kay follow-up question before we'll go to another topic? Okay, follow-up question lang ni. Mo end naman gid ang terms sa atong amahan sa lalawigan sa Zamboanga del Norte with all the projects. Yan, aside sa mga infrastruktura, livelihood, agriculture, fisheries, good nga imong nahimo sud sa imong termino as a father of Zamboanga del Norte sa Norte. What would you like the people to remember you as our former governor for 3 terms? Well, the most important thing that I want them to remember me as a governor is that I am the only governor who spent my birthday in their midst sa mga pobredong katawhan sa probinsya. Unya ako na po'y governor nga nakabuhat og project, although dumutuo na ng pikas, mabitaman ganahan ko man sa Tony Ligorio, nga doon ako nahuman nga 5,600 plus projects within my 9-year term as governor. Unya, mausa na yung gobernadora nga na mao'y nakakuha og unong ka-presidential award sa iyang 9 years term as governor. But the thing is, the most important thing is, mauro na governor nga nihalad kanila siyang gugma. Walay negosyo nga ginuhuna, ganang siya gipaabot. Kung dili, iyang kagulong kwarta, iyang kagulong singot,
iyang kagawang paninguha nga makaserbisyo sa katawan sa Zamboanga del Norte. Follow-up dit. One follow-up lang dit. Gob, nini mga lugar nga imong gisaulugan sa mga birthday ikaw ramang gyud ang gobernador nga naghimo nini nga adtua sa mga sila pat agis na repility pa sa langit ng mga lugar nga imong giselebretan sa imong birthday. What have you left behind to these people para in terms of mga project ilang panginabuhian aron malantaw nila nga aside from celebrating your birthday there nagbilin kasab og kaayuhan para nila? Daghan kaayo gar ang atong pangbili nila. Gani atong giusob ang infrastruktura silang barangay. Pero kanang uban lagi kanang tungod lagi kay mga sige mang ulan kanang doon lagi mga erosion sa mga dalan. Pero kanang mga building natong eskwelahan natong ipangbilin ang high green program ato silang gitun-an unsaon pagluto, unsaon pagtanom, unsaon pagpreparas pagkaon sa mga anak. Labi na gyud katong mga lumad nato, mga subani nato nga wa pa gyud mahikap sa atong gobyerno. Gani kanang barangay titik sa Sindangan kaduha naman ko nani diha. In more than 50 years karon pa sa kita og gobernador diha sa titik. Sama ra po dito sa panampalay sa Rojas. First time na nakita sila official sa probinsya. Pero all of this pag naog na ko sa gikan ning mga lugar kay ako man sila gibalik-balikan, ako gining giusob ang ilang panginabuhi naning mga lugar. Okay, thank you so much, Governor. And related to that question ni Edgar, I would like to play the devil's advocate, if I may go, because ingon pa wala man niya mo kuan diri nimo, no? So ako mo play as devil's advocate. Okay. Sa kay murag makaingon man dayon ta nga kuan god kanang dili gyud free ang ato discussions diri, no? Okay. So yeah, okay. So Gov, according to the critics of yours nga tinuod na nag-spend kasi imong mga birthdays dito for how many years sa mga lain-lain nga barangay, remotest barangays of the province of Zamboanga del Norte. But then again, you spent the money of the government para sa imong adlawan. That's not true. So, yeah, you may answer this. So, mao na ang issue. Si Gobernador tinuod na nga tuwa sa mga kabarangayan, lagyo kay kabarangayan ga celebrar siyang birthday. Pero dili man to yung personal nga gastos. Gasto man to sa gobyerno. Meaning to say, galibre kasi mga galing birthday para ipakaon sa mga katauhan nga you are the highest official of the land. Please answer this question. Kana siya mo na tanaw sa mga tao nga mubo kay pangutok ba. Mayupik ang pananaw. Tinuod na siya nga maadto ko ng kabukiran, magamit na ko ang kahimanan sa gobyerno nga mga programa sama pananglit sa pag-ayos sa dalan, pagbutang og high green program, paghatag og eskwelahan, no? Pagpanghatag og mga tambal sa mga atong mga doktor pang-opera nianang mga lugar. Pero ang akong kagulong kwarta, ang akong gigasto, akong sakyanan kaugalingon ang akong gigasto para makapakaon ko nila nanang lugar. Magdala ko dag kabaw, magdala ko baboy, magdala ko kanding, magdala ko unsa pang mapagkaon, isda, pa, bulad, unsa pa. Ako nang kagulong kwarta. Wala labot ang gobyerno ana. Munay kung panukan. Di ko pareho nila nga ang sakyanan sa syudad unla sa laing lugar. Mo ilang serbisyo sa mga katawan. Di ko na nila. Di ko pareho na nila. No? Di ko pareho ang ubang mga opisyales sa gobyerno nga mga tuglaing lugar gamito nila ang kahimanan sa gobyerno. Sama pa lang sa panghatag og jeep. Nga karon kahantog karon wa pa nabayar eh. Unya ilang gusto pa bayaran sa barangay. Ilang gustong i-download ang kwarta gikan sa congressman kay katong jeep nga yang nahatag ngadtong 2004 sa primero niyang 2007 sa primero niyang term 2007 no? No 2007 sa primero niyang termino, no? Karon yung gustong pabayaran which is against. Bantayan lang na, kamong mga kapitan ni Dodo Labad-Labad, bantay mo. Kay once sa inyo ng bayaran ng jeep, kiha ang mabot ninyo. That's the kind of government that I don't want. Ako, maadto ko ng lugar, I spend my own money. As a matter of fact, kung maadto ko sa kong birthday, magasto ko mga 500,000 pesos. Kaya mga hatag mo ko, mga balde akong gugulingon, mga t-shirt akong gugulingon, kwarta sa mga kabataan akong panghatag, o kanang mga premyo. Kanang mga motorsiklo akong gipamalit sa akong gugulingon, amang ko mga resibo, no? Ako nang gugulingon, di na sa gobyerno. Okay, that answers the question. Another thing, sir.
what is the latest development update sa mga barangay nga imong gipang birthdayhan? Kay after that kuno wala na kuno dayo follow up, meaning to say maintenance sa mga barangay nga giadtuan nga naghatag og development. Ang gusto nila na kuno'y continuity. Ako gusto nita ko nga makasuroy sila nga mga barangay. Di lang ba mo mamati o pangdaot ba? Sila mismo, ako bitalang gitagaag listahan sa akong 5,000 kabuok, 600 kabuok o kapin nga proyekto nga nabuhat sa probinsya. Aron mahikap nila, matanaw nila. Kung tinuod ba yun, no? Kay mingon sila 365 days naman tuig. Nga naabot mag 5,000 sa gobernador. Bah, kung kaya na ko na siya, no? Ang problema ko ninyo, ang inyong pananaw, within the rules lang kung sa inyong kwarto. You must think out of the box, no? Ang problema, kabang bubuo kayong pananaw sa kinabuhi. Mabuhat man na. Pero tagaan lagi mo na ko listahan para makita ninyo. Now, balik ta sa atong kwan. Kanang mga barangay nga kung gito, na ako nang gibalik-balikan. Ang titik ba ako, kaduhin na ba ko katos titik? Akong gibalikan sa dito, nahumana ba ko sa kalahan dito? Ang akong dalan, naguba ba? No? Kay karong panahon na, sing ulan, naguba man yun. No? Ang akong babuyan ni Lando, tuwa pa ba? Ang akong high green program, tuwa pa ba? O, ako nang ibalik-balikan, mayon tag mukuyog mo na ko. No? Mayon tag mukuyog mo na ko. Ako mong gihagit. Kuyog mo na ko. Kaya balik mo ko sa barangay tangi karon kay tanaw na kung ako mga proyekto dito. Kuyog mo na ko para makita ganinyo. Okay, thank you. I hope nga dunay mo take sa challenge ni Gobernador Mukuyog dito. Karon wala ya mo'y mga unfounded nga accusations. Gusto ko mukuyog ang mga commentator sa Pikas Radio. Sige. No, kanang mga tao Kaya na mo challenge. pagtakalang zote. Open na na. Atong gusto Monitor mukuyog sa right atong now. Liguryo. Oh, sige. Atong kumpare para Okay. makita niya. Gusto na ko mukuyog ako igawan si Rosemary Patangan para makita niya. Di ba? Okay, thank you so much, Governor. Edgar, before we'll go to Congressman Bolet. Ako ka, Congressman Okay, Get, no? sige. Okay, I know ang District 1 has a different geographical location, different needs po ng katauhan dito. So what mostly comprise of your project para sa mga tao within your term sa District 1, Congressman? Actually, gi-spread na ako na we also have projects for health na panghatag nato sa atong mga ospital dara sa Zanorte, Zamboanga del Norte Medical Center o ganatay medical assistance pod na gi-download sa Jose Rizal Memorial Hospital, no? And then gi-spread out nato na because we also have karon wala pa human bidding ma-distribute naman nato na kanang medical tents with medical kits kada barangay. That's 208 barangays na gihatag nato because nakita nato na kulang gyud, no, sa health concerns ang mga barangay kay kulang kaayo ang mga facilities, kulang kaayo ang mga kagamitan sa pagtabang sa atong mga katawhan diha sa mga far-flung barangays. Pero rest assured na every barangay of the 208 barangays of the 1st District na ay medical tent, na ay medical bags na pwede nila magamit gyud, no? And then syempre there's infrastructure like I said na gi-spread out nato, giuna nato ang dapitan kay yan man ang city gyud, no, ng 1st District and mutuyok na, no, mutagbo anang project nato sa Libay na 100 million DOT and DPWH convergence program na, no, that we have applied, mao nang na-approve yan sa itaas, mao nang bakakon ang atong mga mga kontra na sila nagaingon na project nila yan. I can show them my request, I can show them na gi-receive gyud ni secretary and unsay right nila na makaingon ana when they even haven't wala pa sila nakapwesto, wala pa sila nakalingkod, nakaserbisyo sa ato mga katawhan. What gives them the right to say that yung mga proyekto nato ilaha, no? Mao nang ako nasakitan ko kayo na madungog na ako na, no, na even my projects gikuha, no, gikawat ng Pikas na sila gyud ang nag-implement, sila gyud ang nag-request. How can that be, no? That's why I tell them, gusto ninyo pwedeng hanako yan i-stop, pero maluoy ko sa akong mga sakop sa atong mga constituents because it's not their fault, no? Kanang Libay, kanang kapitan diha, dili man ato yang amo ayang kapitan, but I still gave them the benefit of the doubt and yung advantage na kanang katawhan nato, no, it's still in the 1st District. So why will I deprive them of a project na ako congressman sa tibuok 1st Distrito na dili lang sa mga barangay na atoa, no?
And then, syempre, there's also yung electrification sa Pulawan Wharf. That's a very big project. 7.5 million ang gihatag nako. Diha. You can ask si barangay captain na karon lang na atiman ang kanilang concerns regarding lighting. No? Again, this is all connected to tourism. Kay, syempre, yan man ang port na to. That is the entrance and the exit. No? The point of entrance coming to Mindanao, diri lang sa Zamboanga del Norte. So, we have to show them na kining Dipolog, kining Dapitan, kining Zamboanga del Norte, in fact, as a whole, it's a very developed, progressive, and project-filled province na dili gyud na pabayaan ng atong mga leaders, dili gyud na pabayaan ng atong mga officials dinhi sa probinsya, no? Okay, thank you so much. Additional information kay kanang Kuan Governor. lang, ako lang kasulti, no? Kasi silang Congressman Bullet o si Congressman Marinaga, believe ko ng mga congressman na. You know why? Di na sila mga credit grabbers. Anak ka sa first district, waka kita og may eskwelahan, nagibutangan niya og giukit yang ngalan. Congressman Bullet Halusius. Di pareho din sa second district nga ang tanang eskwelahan nga makita nila butangan din nila daw project of Congressman Labad-Labad. Pero kung mangliki na mga hugno na, diretso kuha silang tarpaulin. Mangawa din ang tarpaulin. No? Mga na makaingon ko nga, lahi ra ang first district o lahi ra si Matoy. Mga manay problema ni Matoy sa una, kulang siya sa propaganda. Di pareho nga na yung atong bagong congressman karon nga bisag wa siya labot, no? I-appeal niya yung ngalan. Makauwaw ba? Makauwaw. Pareho nang nahugno ko ng sindangan nga Jim. Ingon siya, sayon raman na, kay ulian man ko ni Presidente 15 milyones. Uy, kwartas tao na. Sa ito pa ang nahugno nga 15 milyones nga gigasto karon, 15 million nga nahugno. Why bali niya, kay dili ang kwarta. Ulian man sa Presidente. Unsang klase man po na nga public official. You must have responsibility and obligations on the money of the people. Imo na siyang i-clarify, nga nga nahugno. Nga naguba. Di ba? Eskwelahan sa siyayan, sa poblasyon, nahugno, iya binuhat niya. Kuha na niyang patarpulin ka, dili ko niya sa DepEd ko no. Ay, binuang mo gana. Nga, nakaukit yung ngalan. Binuang gana. Mo na klaseng public servant nga, kanabang walay panguna-una sa kaayuhan sa katawhan. Bahalag ng mga hurot ang kwartas katawhan. This is not our money. This is not his money. This is the money of the people. Pero kung ingon ka nga, ulian mo ko di presidente anang sa gym sa sindangan, 15 million, aron makabuhat o bago, uy, kwarta na tao, di mo na kwarta sa presidente, di po na kwarta ni mo. Nga nang sayon-sayon naman ni mo. Ako mag-uol ka ko. Kaya pili ko ng kwarta, ha? Taxpayers' money. Okay. Yes, Gov. Speaking of that particular project, 2 Sundays ago, bisita na mo rin kapiyan sa Dipolog, si Congressman Rosindo Dodoy Labad-Labad. And it was brought up also here sa to ang forum nga bahin ang nga nahugdo niya nga project sa sindangan. And ang iyang tubag mao ni nga daghang namakpak sa kalipay og siya kuno nag-uol kay nahugno pero it's not his fault. Kundili kadung Open siya for investigation. Yeah, open po daw siya for investigation. And then ni challenge po siya Gov. On record man na makita na sa to YouTube sa to kapiyan sa Dipolog. Naghanmata diha mga atong mga editions, previous editions, naara man diha sa YouTube. Makita man na gi-challenge po kaniya nga head on mo magdugan mong duha magpa-investigate sa ombudsman o sa COA. So do you accept the challenge? Ako, I accept the challenge. Kung sa may pimisgado mo na ako, nagahugno ba akong proyekto? Ikaw, unom naman ka eskwela na hugno ni mo. Ang imong dalan sa siyayan pa upper dinuman, nagahugno man, nangalus naman. Ang imong gym sa sinayin ko na happy ka. That is the attitude of a public servant nga walay gas, walay kasing-kasing o walay pagmahal sa katawhan. Nalipay sa nahugno ang building. Ha? Nag-uol ko doon siya. Ang mga kontra niya mo'y namakpak sa kalipay. Unsaan man niya mag-uol ko siya kay ang iyang gibuhat, giusog niya ang program of work. Huwat-hulat lang. Kaya ang imong kaso sa ombudsman, ikaduhang kaso mo. Katong usa sa pagpangawat mo sa cheque sa DBM, nagibutang nimo sa current account nimo. Ang cheque sa gobyerno, imong gibutang sa current account kana sa ombudsman. Karon kanina pod kasuha priso gali ng barangay captain nga nangawat og 10 pesos, ikaw pa kang 15 milyones na mo guba. Nanong na naguba kay gibutangan nimo huyang kayo nga mga kabilya.
Ni malit ka sa ilang bertuoy ug kabilya nga substandard kayo mo na nahugno. Tanawa pag ninyo ingon siya nga pagmito ang sulti siya. Nahugno man ka dunay linog. Uy, adlaw linog wa nahugno. Dayon ang original nga gibuhat nga structure ni Mayor Macias ug ni Congressman Lorente wala nahugno. Ang atupran nga gibuhat ni Congressman nga naman iya mangipangortahan. Muna nga hinanag na siya. No niya, imong tawa lang ka, binuang man ang yati. Unsang klaseng public servant ka? Kung mao na. Pangitay ko, kung unsang ako Kaya sige mo ka pangita na ko. Galing ka doon, hantod ko doon, nita ka na ako, nga masuspended ko. Pick up, wa man ko na suspended. Kaya wa may kaso, wa may makita ang DILG na ako. Muna pitak ka, magpabutang-butang ko na pulino niya. Doon sa Kapitolyo na namikat ko. Hagit naman mo. Okay, thank you so much. Nagkagwapo ato discussion, Gar. Kabalo ko, daghang kay ga-monitor karon. Both sides, no? Both sides. So, ato nang hulaton po, o i-take po nila, take up nila ang challenge ni Governor Yebes. Kaya Atong huton sila karon, atong huton sila. Kung gusto nila, manis lang dere. Okay. Di ba kita dere? Yes, we are thinking of that, Gov. In fact, karong election period pohon with Comelec as our mediator. Co-mediator. Dayon si Okay. Dr. Ray Amit, kasabot na MIDEPED, mediator po siya. Mediator po No? siya. So, Comelec and Civil Service, si Attorney Jerry Mayormita. We will do it here sa Kapihan sa Dipolog. Civil Service, Attorney Jerry Mayormita. Then, Comelec, si Attorney Josel Macote, o ang si Dr. Ray Amit sa DepEd. Muna itong mediator. So, I hope nga mga rigid mo tanan kay Bibo kay ta. Okay, so, Ibalik sa Edgar, ni yes, Congressman, balik ta yeah. kay Congressman Bolet, ato papawayon sa Gobernador. Ang puso ni mo, Gob. Puso. Okay, kasi ito balik ko ni Pasensya na mo, inana gid mo sulti. Okay, Like yes. kinasing-kasing mo na atong pagsulti nato atong mga pamulong kinasing-kasing kuno siya. Nakita man ninyo nga kita galiyok kita o kinasing-kasing nato galiyok. Wa ta na nagpautaw, wa ta nanuntok og tao, wa ta nangasaba og tao. Correct. Wa pud ta nagusik-usik og kwarta sa gobyerno. Sama sa nahitabo karon. Mun sakit kan kay ko. Kay kana lang dalan sa siyayan, matay gamay ra ba kaya na mga 30 million kana hugno karon dia. Mao ko suru dito? Suruyan ninyo. Tanawan yung dalan kay kaduhang hugno naman na. Oh, kaduhang hugno na. Kunya suruya po yung mga eskwelahan, no, Ilihan, Poblasyon Siayan, no, katong sa series, ang daghang pa kami eskwelahan. Suruya po ninyo nganong nga makaingon ko nga hugno, no? Nya adto po ninyo ang municipal gym sa Sindangan. Nga sa iyang pagsuhid-suhid kay nagbuhat man kog bag-ong convention center, no? Sinahan man ning tawana. Buhat po siya yapon na hugni lang ya. Sayang kayo. Okay, mintras mo kaon si Gobernador Sabico, mapahulay gikan ni Leila Atienza Garcia, kay si Jessica Rada karon nagmonitor na to sa live Jessica, okay, streaming. good. Live streaming, Basta good na mo morning. ang iyang text, no? Si Blanc Rosario Hiramis. Nagmonitor. Good morning, nagmonitor sila karon sa atong live streaming. Congressman Bolet Talusos, pangatanan ni Yes, ma'am. Edgar. Okay, kung mutana ko, kung have you been to the Parplang or the farthest barangay within the District 1 and ano yung mga ginagawa at ano mo doon, itinanim mo doon para sa mga tao? Okay, unang-una, sa Osmeña, one of the farthest is Nazareth, no? I think a year ago, naghimo mi og medical mission kay na ako'y service-based medical mission na gi-continue nato until now, no? The last medical mission we had was in Mutia, in the far-flung barangays of Mutia. And then dito sa Nazareth, naghimo tag medical mission, and also karong 17 we were supposed to have, I don't know if pwede na kumamu, pero we have turn over, no, electrification project diha sa Sinaad and San Francisco. Dulog yun na, no, very very far, and yan yung mga gipang damgo gyud ng atong mga katawhan dito kay up to now wala pay kuryente until now, no, until now na project. So just recently nakahatag ta og kuryente sa kanilang barangay. Even that giangkon ng atong mga kontra mo nang adtuan ako para malaman gyud nila na sino gyud yung nag-request, sino ang naglakad sa ganyan na proyekto, no? Okay, politics is in the air, no? Yes, Bigo na kayo. how does it feel, Congressman? Narinig mo yung, ay, ito pala si Congressman for the first time nakita kanila. Well, syempre it feels good, no? Kaning atong trabaho, it's not only to give services to the people, it's also to show them na
sayon doon ta, no? Lisod We- pahitaon. Oo, hindi lisod pahitaon. Naalam ko diha, nako duha ka opisina karon, no? Na nako sa Dapitan o sa Pinyan. So, I even set up my new headquarters diha sa Pinyan para mas duol sa atong mga katawhan diha sa areas, no? Kay sa Dapitan lang nakita nato na taga Dapitan lang gyud ang muanha usually, no? So, mas daghan ang makaanha sa Pinyan kung naa dito ang atong headquarters. So, dito nako every day I have 2 offices dito, Dapitan and Pinyan, no? Thank you so much, Congressman. Again, I will play the devil's advocate for Congressman Bolet Yes, para please. balance ta. Yes. Okay. So, yun pa nila nga unsa tay mong istorya karon? Duha ka bit ka mong opisina, Dapitan og sa Pinyan. Kay haron dali ra ka duolon, dili lisod pangitaon. Dali ra duolon, dali ra pug ka pangitaon. Okay. Pero ang dunay mga feedbacks a while ago before the election period ana nga ang mostly of the roads sa first district na pabayaan tungod kay wala kadiha kanunay, no? I don't know, ilang gisite is ang roads in Sibutad, Mutya, and Serious Mania. Okay. So what have you done? Okay, exactly. Yan ang kinahanglan nato i-clear out, no. Kanang there are 2 types of roads. Three. Kanang barangay roads or municipal roads, provincial roads and national roads. Kanang national roads nato wala may problema. Mo nang I asked them to show us even kung asa dapit sa in the national roads na napabayaan ako, no? That's exactly why nakahangyo ta sa national government sa DOT Convergence Program with DPWH nangita ko my own way pamaagi na makakuha tag extra budget ana. Kay kabalo naman ta na ang budget lang nato mga congressman is only 70 million per year, no? And half of that goes to soft, half of that goes to hard kanang infrastructure projects. Dili man nato kaya ipasemento ang tibuok national roads with only 40 million a year. Mo nang i-check ninyo sa DPWH, we have this DOT Convergence Program na ako nag-request ana. Kay kabalo ko na dili kaya ng budget nako, no? And gi-approvean to ni Secretary Singson. Mo nang nakuha ta og 100 million, ha? 100 million on top of the another 70 million nag-request nato last year 2010. Every year nakahangyo ta og at least at 100 or 113 kay karon 2013 na-approve na pod or nigawas na gyud ang ang bidding for that 113 million diha sa Gimputlan all the way to Libay, no? Magtagbo na yung Libay to Panganuran and Panganuran to Dakak Dapitan Road, no? Mao nang even sila magdaot sila na kanang kalye hanggang Dakakra. Ato ninyo yang dito sa barangay sa Gimputlan. Nakita nato gaano kalapad. Lapad na nakayo. Daghang na ng mga atong mga katawhan na nalipay na nakita nila na magamit gud nila na dili na sila mahulog, dili na sila masiraan og motor kay lapad na kayo atong kalye. In fact, I asked even visitors atong mga na makapunta dito na may beach si Congressman na Matoy Barinaga diha. Ma-check niya, even siya kabalo ko lipay kaayo. Kay it's been how many years and karon lang naka-request ta og na sugdan na pod, no, ang atong coastal loop Rizal to Rizal National Road, no? Also kanang Osmeña hisgot mo kanina about Osmeña. Osmeña all the way to Dipolog, no? Humana, sementado na. Kay labad-labad yung wala. In fact, nakita, ingon ni ko ba? Ako, I'm not against sa labad-labad, pero... First district mo na, second district naman siya. Okay. Gob, happy Valentine's, ha? Tama, okay. tama. Oo. So, we will ask the question. Nagtagbo gani ang Yes, sir, project go ahead. namin sa Zamboanga del Sur, no? Tanawan ninyo. In fact, I just did a ride from Ozamis, padulong sa Osmeña. Mas dool pala. If going to Zamboanga del Norte kaysa going to Zamboanga del Norte kaysa going through Ozamis, mas dool og mas gwapong ato mga kalye. I was very very proud na nakita nato na lapad kaayo og limpyo. Nakita nato atong mga kalye. So where is that issue coming from? Yang gaba ang atong mga kalye sa national roads, other roads diha sa Sibutan. Dipolog Mutya.
yung project nato sa Pingan Mutya, that's Pingan already Mutya, been starting. Naana ko yung project, naana ko yung Saro. If you want, I can present it anytime kung gusto niyo makita. Of course, it hasn't been started kay daghan, pero sa 2013 na-appeal na. Yan appeal sa request nato because we request from the national government, from the central office, yung mga request nato dito din na maayos ang atong national roads, and it has already been released and approved by Secretary Singson. So I don't understand kung asa ning issue coming from. I asked them, gihamon na ako sila because they put a dagkong tarpaulin dito sa gawas sa balay ng akong kontra na asa na punta ang buwis ng atong mga katawhan. Na mura man nagsapa. Wala ko nakita. Why don't you put the name of that national road para makita nato? And then you let me know. Kay ako mismo makaingon na even some of my projects na dili magbutang kog project sa barangay road, i-download lang nako, no? Even if it's not national road, i-download nako sa nila para matabangan ang first district, para matabangan ang barangay roads kay kabalutan na dili nila kaya with their little funds ug dili pod kaya sa municipal budget, no? Okay, thank you so much, no? Which goes back to our question nga ang imuang uban nga mga PDAF napunta sa Abra province. Dayon, kadyot lang, ayo sa og kisi-kisi. Nag-ano na ako warm up na ko kay Moronig boxing Sige. Labot sa Abra, dayon ang projects nimo concentrated ra dito sa paingon sa Dakak. Because it's your family business daw. Admittedly, sa imo mo yun father, no? Former Congressman Nonong Halosos. So, yeah. So, yes. Mo segunda karon si Gobernador og Dipinsa. But we will hear first Congressman Bolet. Okay. Okay, una-una, the first issue, unsa ba? Yung Abra or yung si Abra sa una. Si Abra. Ano napunta sa Abra po ng funding nimo? Kana. Even ako maglibog ko. Nga of all places na pwede nila mabutang, kung pwede onta, sabihin na lang nila Zamboanga Sibugay or Zamboanga City or Miss Occidental. Nga naman Abra pa. Kabalo naman tao gaano kalisod magpagawas og budget, sa outside of the district. What more outside of the island of Mindanao? Dito na gyud napunta sa Luzon ni anino ng akong mga ig-agaw or parente. At kahit maguna ilang pangunahan ko nga basta kabalo nga sa yun na pagpangutana sa Abra kasi ilang pangunahan nga at itong nagbutang sa Abra kay maglisod ang tawag pangutana so sa yun kasi internet karon ay diba yan go kasi yung suggestion mo yung suggestion mo na thinking outside of the box murag na sobrahan na lapas gyud sa box ang ano nila. Correct, yung mga issue na yan, even that dali lang man yan i-check. You know, we can check sa Abra, we can check sa DPWH, o public document na. If I have funds coming from my district na-allocate na ako dito sa Abra, I challenge him. Gihagit na ako sila. If they can show me a document saying that I have a single peso na naka-allocate ko outside of my district, then I will withdraw. Okay? Ganyan na ako kaseryoso. I will withdraw kung na ako'y funding but that's how assured I am. Na kining issue na issue nila nako. This is a clear of murag careless of yung mga reporters nila kay dali lang man i-check sama sa giingon ni governor na pwede naman i-check yan sa internet. Pwede man i-check sa Abra nga naman wala tayo kaibigan sa Abra na pwede ko i-check. I don't even know the congressman of Abra. Pero I told Congressman Singson of the next province to check kung pwede makakuha ko copy of this all the projects sa DPWH na saying that na wala ko yung proyekto gyud na nabutang dito. In fact, kining items na gibutang nila naglibog ko kay it's very similar to the projects I have here in my district. Kanang 2.5 million sa medicines naghatag ko pero medisina diri sa dapitan gihatag ko for their medical missions para magamit pod sa health center ug sa ospital nila gihatag nato. And also 300,000 sa medical assistance sa ospital somewhere in sa lungsod sa Abra. Diri na ako sa Zamboanga del Norte sa Norte Medical Hospital, not in Abra, no? Kanang unsa naman ang ilang mga researcher bulok. Ang ilang mga researcher bulok. Bulok ug buta. Inana ka. Wala sila kabalo na Abra na dulog yun tip of Luzon dito pag yun ang gibutang nila ang mga projects na ako. Sana unta diri na lang para more believable. Problema na kung ilang mga kuag utok ang mga tao. Was laki balo nga
Ang mga kabataan nga na to karon kung makadaghanan sa katawhan na to karon nanay mga laptop, nanay mga high-tech na kayo. iPhone. Dali ra kay pagtan-aw. Muna may ko nga, kamong kabataan ayaw mo pamati sa ilang tanang isulti mo to. Tawa-awa ninyo ang kamatuoran sa mga dokumento pinagi sa inyong network, no? Pero ana, kanya mo mga announcer speakers mo nagtuo sila panahon pa ba sila sa hapon ba? Mawas la kay balon karon panahon na at the tip of your fingers na ang communications, na ang information. Oh, ang ilang pagtuo nga ang mga tao mga bulok pagapon, mga way utok gapon, nga ila lang edad ilaron, no? Muna nga makaingon ko nga ilang researchers mga bulok. Okay, go ahead. Congressman Kulit. Ako, I can attest to that now, Governor. Kaya before, akala ko, wala man ko appeal sa mga inanay-nana, pero yung ako tinira na, I told them, I cannot stand for that. Mga nanggikihan nato, no? It's also murag sample pod na, it's an example, para dili rin nila na mahimo, yung inana and other people. If they can do that to a congressman, what more other people? No? Giabusar nila ang posisyon nila. Sama sa PPSC, police, ano nato karon si Maklang, mga abusado, no? Kaya nakita naman nato ang pwede gani na ako kantahan lang sila, kantahan ko lang Desperado. Murag desperado naman sila kayo. No? Kaya The singing congressman. Ako wala man ko ano pero sa gihimo nila sobra na kaayo, no? Sa termino nato nasa administration nato, nabatay gihimo ana, nabatay gikulatan, nabatay giabusar, nabatay sakitan na katawhan na tao nato diha sa Primero Distrito. Wala. Karon lang ning gawas yan. In fact, hunahunahon ninyo, no? The time when Maklang left Dipolog, it's all peaceful. Pagbalik niya, nasugod na pod ang mga barilan, nagsugod na pod ang mga robberies, nagsugod na pod ang mga bad elements na nasulod na diri. Now there's an issue na dito naman daw siya sa dapitan. Mga dapitanons, gusto niyo ba yan? Is that what we want? To be another Dipolog? Na daghang crime rate, daghang mga robberies na unsolved cases, mga pag-abusar ng mga police. These people are sworn to protect the community and our city. Why are they doing the exact opposite? Yan ang gusto na ako ipangutana sa kanila, no? Is this the tuwid na daan of the president na gusto nila ipakita? Is this the tuwid na daan ang nagipanghambog nila na sila yung anghel diri sa pag-aano na wala pa gani sila nakaserbisyo not once, no? Mo na ako suko ko kayo, no? Sakitan ko na they will do that to Dapitan or they will try to emulate what they've done to Dipolog in the 1st district. Now, nakabalo naman ang atong mga tao, no? In Rizal, gihimo na nila. Nagharas na sila ng mga tao dito, naghimo sila ng mga checkpoint sa mga barangay na wala gani ilaw or anything. Na may guidelines yan. They should know that. Nga naman mag-checkpoint sila. Na kabalo naman sila na they shouldn't be doing that kaya wala may complain, wala may bomba, wala may terrorism, wala may rebelde diha sa Rizal, no? So I asked them, nga naman maginana sila kay ngano, ngay hadlok sila, mapildi sila, hadlok sila, desperado na sila karon, that's what they're using. Ang atong mga tao dili bugo, no? They know na yung mga ganyan tactics, mga propaganda na maghihimo nila, yung mga pag-abusar nila sa mga pwesto na hawak nila. The people know na dili sila sanay sa inana because we have never done that every election. We have never used the COMELEC, we have never used the military, we have never used the police, no? We have never even used the president nung yung ato pa yung amuha pa yung presidente. But now, nga naman nandyan si Pangulong Pinoy, nga naman karon they talk like sila lang yung ano ng presidente. The president should be the president of the whole Philippines, no? Sama ang Primero Distrito, ana. Nga naman sila lang, presidente lang nila yan. He is also my president. In fact, I believe in some of the programs of the president. I supported his programs. Nga naman ipaghambog nila na sila lang yung tao ng presidente. Diba? Presidente ba yan ng LP? Kato lang? Of course not. We respect the president. We have been invited in the Malacanang and he's a very good president, I think, no? Pero yung mga tao sa ilalim niya, yan yung mga nanggamit o mga abusar. And they have been maximizing and capitalizing on this, our mga kontra, no? Kaya ingon nila na siguro mga bugo mga tao nato, which is not true. Okay, thank you so much for your very lengthy nga discussions o mainit na mainit sa kapihan sa Dipolog or parang boxing Okay. Lightweight division. Kajat Lagar, gi-mention niya obviously
he doesn't like Colonel Maclang. Labi na kay maoy Chief of Police karon sa Dapitan City. But the question is, as the congressman of the 1st District of Zamboanga del Norte, did you do anything within your power as congressman to oppose, to object the appointment of Colonel Maclang as City Chief of Police of Dapitan? Dili lang maingon ka nga dagha kang yaw-yaw kay nasuko ka, but officially imo yung nilodge juga o protest or objection nga opposition nga dili ka ganahan nga as congressman, ha? Unsa man gihimo na nimo kay si gobernador ato pong patubagon karon kay nasuko po ni Actually, yung inana ni issue, that's not within our jurisdiction. No, legislative lang mi. Kami nagsunod lang mi sa balaod. We respect our positions, no. Legislators kami. No, we cannot complain or we leave it up to the mayor, we leave it up to the governor. Kay kabalo mi na si governor will oppose this move, no. So inana we leave it to our leaders in the province, no. Inana. So tubago ni gobernador. Governor. Doon na kay violent reaction? Of course I have. Di bitaw. Ang tinawag na, no? Wa pa na-assign si Maclang din sa atong probinsya. Nagbuhat na kong series of communications and queries sa Office of the President, Office of the ALG Secretary, the Chief of the PNP, with reference to the assignment of Maclang. Kaya nagtuo ko nga natong panahon na ilang yung trabaho ni Mayor Bilin Uy nga og si Dodoy Labad-Labad nga mabalik yun sa Maclang din. Last meeting that we have, among general meeting na mo sa League of Governors, nitindog jud ko in front of all governors because at that time, Secretary Ruas was the guest speaker of the Governors League of the Philippines. Ako siyang nisultian na ayaw in town og i-assign si Maclang sa among probinsya. Kay mauni ning tabo. Iyang duha ka kaso sa Regional Human Rights Commission, gideklara siya nga human rights violator and torturer. Iyang kaso sa Dipolog, iyang gipangpriso ang mga inosente kayo nga mga commentators nga karon nasa prisuhan. Iyang gibutang-butangan og droga. O uban pa niya mga kalihukan nga iyang gipangbuhat. Iyang kaso sa ombudsman nga suspended siya, wala siya gisuspend sa PNP. Akong sultihan si sekretarya na. No? Ang ubang mga gobernador singon po sila nako nga maay ng munsulti na kay kami pod mo bang hitabo sa mua. Pero grabe gyud na to. Grabe gyud na to. Kay asam ka kitagtaw na ay pending case. Unya nasulat ko sa Human Rights Commission sa chairman sa Human Rights Commission sa United Nations, High Commissioner for Human Rights, o sa Amnesty International. Karon hinay naman ang nagdagayday ang akong sulat para pa-explainon ang Philippine government. Ngano ang kaming kaso ni Maclang, wala aksyon eh. Di ba? Pero after that meeting, a week after, mismo si Secretary Rojas, siya nag-assign kang Maclang sa Dipolog. Yun naman. Wata kibalog unsay rason. Pero, mo na ni siya. 22 namatay sa Dipolog, 20 sa Sindangan, duha sa Rizal, akong kandidatong konsihal o iyang asawa, at tubangan siyang anak ng gatutoy niya, no? Ilang gipusil siyang tao, o uban pang mga kaso, karon ilang dado na sa Dapitan. No? Maluoyin daw mo na mo. Luoy kayo mo naman kay inyo na ang tanan. No? Kita nang galing, gobyerno sa probinsya, waganin niyo pamatiya. No? In front of all the governors of the Republic of the Philippines, ato nang gisulti. Wata pamatiya. That is on record. And I will bring that if ever doon ay Senate inquiry na mabuhat ka nito iga. Kay amo mag yung gilakad nila Congressman Bullet, Congressman Cesar, Congressman Nunong, nga doon na yung investigation, Senate investigation, ang itabong human rights violation o assignment of officers. Mabuto ng atong Philippine government, one of the highest violators of human rights. According to the United Nations High Commissioner on Human Rights. Unya wataw aksyon? Munang, doon na gito aksyon. Ako bisa pag-usig may tabo na ako. Kailan akong bahala na. Kaya kanya akong kinabuhi, ako nang gihalat pa sa katawan.
Wa na kulang luna, wa na yun una babae, wa tanan. Serviso lang. Promise ha? Promise ha? Promise. Okay. Congressman Bolet, anything you can add? Oh yes, tama yung sinabi ni Governor, no. Let us not wait na mahimog murag similar case sa atong monan Quezon kanang ramp out sa atong mga katawhan dito, no. We are just scared na kini sa first district wala may gubot, wala may problema. Si Chief Dulawan did a very good job. I-check niyo sa records niyan. Walay almost zero crime rate kung naaman, gamay kayo na nasolban. Dili sa Dipolog, why don't we compare that? I-compare nato, gihimo sa Dipolog and Dapitan. Kung gihimo na mo sa Dapitan yan, why can't Dipolog do the same? No? And now they want to spread their disease sa Primero Distrito, ikalat na nila sa Rizal, ikalat na nila sa Dapitan. No, this is something that we should watch out for. Kay gamitan gud nila to sa eleksyon, no? Pero ang atong mga tao dili man bugo, makita man nila na this is another strategy of theirs, desperate move, tactics para madala o mahadlok ang atong mga tawhan, no? Thank you so much. Nagdilaab ang ato ang mga issue karon butaga, no? Gabaga. Pero ato tas commercials dito ni Danny Luod para medyo mabugnaw ta, no? Okay, break una ta. Mabugnaw. Danny, take it away. Congress God, wala tayong suspension. Saan pa suspend ko nila? Hindi lang kita pamana ng lahi award, kaduha. Ano mo yan kay Governor Gwen ba? Gihimo po nila. Sabi kayo? Luoy ba? Kamu sa kabanong tayo. Kung ang pautana ko nung sabot, musayaw ba siya karon sa sinulong ko dili? Kada ko musayaw ko, correct. Ako sayaw. Para makita po nila yung support ng subuunon. Saya dapat yun siya nung sayaw. Ay, grabe kayo. Support ng mga Simpatiya tao. ba? Makita ng mga tao na sila pa rin yung governor. Correct. Ang problema niya, bugawas siya, trangkahan naman ang ultahan. Hindi naman siya kasunod balik. So mga 5 minutes na dagan balik. Trangkahan mo yan? Oo. So lang yan. Hindi pwede. Or, i-tape niya ang yung sayaw sa sinulog. Ipakita sa Pero dito lang siya sa sulod. Pinakot niya na. Dito siya sa sulod ng kanana. At least, na publicity. O, di ba? And sympathy Huwag na yung following, o. Sayaw siya. I-tape niya sa sunod. Para ang sympathy sa mga tao nga, kung sa itong gobernador, ito dito na preso sa Or sunod sa... sayaw siya dito sa labas lang ng Kapitolyo. Kung stop man yan sila. Hindi lagi sa magawa sa kwarto, kay trangkahan. Dito sa may pinto ba? Gawas lang. At least pag tigil ng mga tao, kung sayaw sila tanan. Nagsiradaan siya sa gawas. Wala, bantay mo siya. Lagin siya. Kung sa katiil niya, nasa sulod. Grabe. Oh, I heard about that. You know ba na? Silver picture. Ana, mga rin kung silang Jeffrey, Kalindong. Agyo sila rumas nga ligyo. Sa Askal. Askal. Katong sa... Oo, gahapon na ako dito. Agyo sila deres. Sure. Nakaman mo, wala lang, masapawan lang yung issue. Pwede na. Hindi, ano yan? That's a big ano sa probinsya. That's good for you. Oh, that's good. Kalindong? Kaya na sa last, Okay lang na naman ito tanin ko naman. Para ma-promote what we're doing. Imagine in our province, Atay na Askal. Okay. International player. doon ha. Mga nalang plan mo lang. Hindi na nagtayo pero maunang atong... Gop, yung mga Rosy Chicks. Hindi ka managi. Sa Limarlo, biya anak mo yung dala. Sa Limarlo. Eh, akong ginan na. Yan yung sa Limarlo din. Lo, silang gobyerno na si Congressman Bolet. Sige lang. That's good for our province. Magani. Para makita po nila na nagliyok Ninyo ka. with your consent ba kay mingan niya mo nga sama nga kami Bibigyan ko yan, yung team captain dyan sa Archer. Tagala na to sa Sige. nang higayon para pag Kaning loans. kaning Aron, kaning loans. okay. Mismanagement.
Muna mga kuan. Ikaw, imong absenteeism sa Congress ha? Oh, ilan lang? 8 lang. 8. First projects daw, tarpaulin ako bautahan ni Moron. Ha? Tarpaulin without projects daw. Ako na bautahan ni Moron. Ay, sanay ko. Ghost project, tarpaulin na walang amount ha? Sanay ko. Pod, sanay ko. Power bill. Naipasa na yan. Since 2020, gipasign lang na mo to. Pero hindi siya, wala siya apit. Ako, wala ganing si Kong Cesar. Ako nagpasa sa Congress. Ako rin yung sumunod sa Senate. Dahil mga kaibigan natin mga senador. Thank you so much. Balik kita sa tuang kapihan sa Dipolog. Live kita nga nanukad sa Sunburst Fried Chicken Ground Floor Camila Hotel 1 ing Dakbayan sa Dipolog. Kini si Edith Pahintitumong ang inyong regular anchor and host nga makikauban kaninyo karubutaga alang sa tuang very lively discussion sa tuang public issues dinhi sa tuang lalawigan sa Buanga del Norte, duha ka dakbayan sa Dipolog og Dapitan. Kauban nato ang ato ang gobernador sa lalawigan sa Buanga del Norte, Governor Rolando Iebes, ug yun man si Congressman Seth Frederick Bulit Halosos. Paul James, ato ang commercials, ayaha kita mo para sa unahan, please, and then followed by Edgar. Okay, daghang salamat tet ang atong programa Kapihan sa Dipolog. Mapasalamaton kita sa mga sponsors. Pinagi na sa Sunburst Fried Chicken, dinimutan sa may Hotel Camila 1. Imasab, daghang salamat nga na sa ato ang FNR Marketing. Sila ang usasab sa sponsors ng programa ang Kapihan sa Dipolog. Imasab, salamat nga na sa ato ang uban pa mga sponsors. Salamat nga tulong sa Wilson Elite Ferrari na Chicken and Hog Bride sa may bypass food stock Dipolog City sa may bypass. Pangitalang sa Mr. Raymond Ferrari, Janos Marketing, Mr. Honorable Roberto Uy, ang former City Mayor sa Dipolog, City Mayor Evelyn Uy, City Mayor sa Dakbayan sa Dapitan, Honorable Patrick Jing Chan, Honorable Apple Marie Agulong sa Dakbayan sa Dapitan, City Councilor Milagros Agustin sa West Carolina Avenue, Chicago, Illinois, USA. Natusab kang Roger William King and Jennifer Agustin King sa Oma County, Tyrone, Northern Ireland. Daghang salamat. Natusab kang Honorable Vice Mayor sa Nen Angeles, City Vice Mayor sa Dakbayan sa Dipolog, Honorable Kenny Valong, Chairman sa Committee on Labor, Employment, Skills and Development Services, Chairman sa Tourism, Trade, Commerce and Industry, City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog. Natural sab kang Attorney General Jojo Napikit, City Councilor, 3rd Assistant Floor Leaders ang gudang panglusod sa Dipolog, kang Superintendent Sunny Ray F. Amit at ang Provincial Schools Division Superintendent sa Zamboanga del Norte, Mr. Henry Chanero sa Provincial Director sa Department of Labor and Employment na kabase din sa Dakbayan sa Dipolog, Honorable Cedric Adriatico, Board Member 2nd District sa Zamboanga del Norte, ug kang Miss Melody Amora Tulin sa Salog, Zamboanga del Norte. Sila ang naghatag og kinabuhi sa itong programa Kapihan sa Dipolog. Okay, daghang salamat po ato sa pasalamatan ng atong official venue, ang Sunburst Fried Chicken nga nimutang sa ground floor Hotel Camila, Dalan General Luna nitong Dakbayan sa Dipolog, ang Lels Lending Investor nga naglugway pahulam sa mga pensionado, retirados, pinerbisyo sa kagamhanan, ang ingumasab ang Pipix Lads o Pipix Pension House sa Dalan General Luna, corner Katipunan nitong Dakbayan sa Dipolog, the one-stop o ingumasab the budgetary pension house. Ingumasab atong pasalamatan ang Turning Tire Recapping Supply nga nag-deal kini sa Distant Tire o uban pa ang serbisyo sa inyong mga ligid sa inyong mga sakyanan. Ang Sai Bazaar di sa hanimutang sa Kalibo, corner Garcia nitong Dakbayan sa Dipolog, ang Dipolog Metro Shoppers nga nagpahibalo nga kanila ang Carbon o yung sa Max Made in India high-end cellphones so uban pang branded cellphones. Ingon masabi nagpaliusab sa atong panaguban sa tulumanon Kapihan sa Dipolog ang Ann Seafoods House, ang pinakanindot nga Seafoods House din sa Dakbayan sa Dipolog, pinagihan ni Attorney Clyde Naong Ann Seafoods House. Nagpaliusab kanato ang Dapitan Aqua Marine Park or Dampa alang sa nindot nga seafoods kung kamutuwa sa Dakbayan sa Dapitan at tuwa dayon ang Dampa plus the ambience. Masab nagpaliw kanato ang Fantasyland, the only theme park in Visayas and in Mindanao. Og naila na kayo sa tibok kalibutan na sa tibok Pilipinas ang Fantasyland, mga upgraded nga mga rides, dugang nga mga rides sa Fantasyland. O sa imong shopping og suru-suru sa Dakbayan sa Dapitan at tuwa sab ang Gloria di Dapitan. Gloria di Dapitan sa Barangay Dao sa Sunset Boulevard, Dapitan City. Gloria di Dapitan. Si kani Congressman Attorney Rosilio Matoy Barinaga nga din sa College of Law sa Rizal Memorial State University nagpaliusab sa Kapihan sa Dipolog o ang atong amahan usab sa lalawigan sa Zamboanga del Norte Governor Attorney Rolando Iebes. Pali kita sa atong Kapihan sa Dipolog det.
Thank you so much, Paul James and Edgar Saranda sa atong mga commercials. Kauban nato diri si Governor Rolando Iebes o Congressman Bolit Halasos sa 1st District of Zamboanga del Norte. And then, before tamo balik sa ato adiring mga guests of honor, we have also our guests here from Ascals, no? Kabalo ko, daghan kayo ron nga naminaw, nag-monitor ang Team Ascals nato kauban diri, especially led by their team captain si Jeffrey Caligdong, Jeffrey Caligdong, one of the 10 outstanding young men of the Philippines, awarded ni President Pinoy, no, just recently. So si Jeffrey na Caligdong, ang team captain sa Ascals, may introduce sa iyang mga kauban karong buntaga. Go ahead, Jeffrey. Mayong buntag sa tanan. Amon ka team karon sa akong new club sa UFL, ang Green Archers, Globe Green Archers. I start sa among manager si Sir Moncho Garcia and our assistant coach Frank Moiscan, and our team captain sa Green Archers Tating Pasilan, and I'm Chiefy Caligdong. Yep. Thank you. Thank you so much. Edgar, doon na kay question. Okay, ako si Congressman Bolet, si Congressman Bolet. Okay, Congressman, go ahead. I just wanted to thank them for coming, no, kay I got to watch their game yesterday, and nalipay ko na expose ang atong mga players, no, atong mga bata diha sa dapitan. Nakita pod nila the level of professionalism that they brought, no, to dapitan. Kay lipay kayo atong mga kauban dito sa dapitan, kay nakita sila og mga international stars, no, international stars gid ni, no, and yan ang sinasabi ko na even our family and the province of Zamboanga del Norte, kanang dakak has this corporate social responsibility for the community na maghatag og mga sports development programs sa atong mga bata, kusa ma-inspire gyud ang atong mga players diha sa dapitan once they get to see and once they get to even play and touch these professional players nagikan pa sa Manila, no. So again, thank you for coming, no. Salamat lang. I just wanted to thank them for coming and playing with our children. Okay, nagmonitor karon nato si Konsehal Alimarlo Dagpin. Good morning to you. Kamarag kaming pa to siya dire. Okay, so before ta nilang governor o ni congressman, may we know from the Ascals here, the team manager, Green Archers. Green Archers. Green Archers, Okay, so from here in Dapitan City, you have games here. No. Nahikuan. Yeah. Ansa man? What are you doing here Okay, in our province? Okay, that's the question that you asked. please answer. First of all, mayon buntag to all the people in Dipolog. My name is Moncho Garcia. I'm the manager of the Green Archers United. We're a football club based in Manila, which participates in the United Football League. The United Football League has been ongoing now for almost 10 years, the UFL, and we're very happy to be here in Dipolog. I want to first thank Congressman Bulat and Governor Reyes, because our reception here in Dipolog and Dapitan have been exceptional. We could not believe how warm and how friendly the people are here. It was amazing, and it really touched our hearts. Our players are so happy to be here. They don't want to leave. They are enjoying themselves so much. We're very happy also to now have our new player with us, who is the captain of the Ascals. His name is, of course, Chiefy Caligdong, and he has brought a new level of excitement to our game, and we're hoping to do better this year in the UFL with his help. We have also brought in some new players, which played yesterday in the game. The game yesterday was part of a Philippine Football Federation initiative to bring football to the provinces, and it's called the PFF Smart Club Championships, and we're very happy that we were able to have it here in a beautiful stadium. I was so surprised to see a stadium like that in Metro Manila. We almost don't find any stadiums that are that nice. So it's actually we're very happy and very honored to have played here in Dapitan and be here in Dipolog. So thank you again, Congressman. Thank you, Governor, and the people of Dapitan and the people of Dipolog for welcoming our club here. We would just like to inform you, sir, that we are live worldwide through our live streaming
audio and video. Well, fantastic. I just want, on that note, I just want to say we have some players here in our club who are from Italy, some players from Ghana, some players from Liberia, Nigeria. So I'm happy that there is an audience worldwide these players play for our club. And of course, we have international stars from San Carlos City, from Dumaguete City, from Bacolod City, and from Iloilo. So it's a very, very international and diverse club. Thank you so much, sir. What do you think is your influence to our youths today? Well, in our club, the one thing that we emphasize, aside from, of course, football, is our attitude. We must have a right attitude towards life. If you look at the shirts that that are being worn, it says football is life. And the reason for this is we want to try to change the mentality and the attitude of our youth through sports development. And because we play football, the attitude that we bring to the football field, how we treat our opponents, how we treat our teammates, how we respect our team manager and coaches, is what we will bring in our life later on, how we will treat the people around us, people in our workplace. We know that football is not everything in your life, but it is a very important part because of youth, and football is growing and is very, very popular now in the Philippines, most especially here in Mindanao and in Visayas. Okay, so ano ba advantage ng mga Filipino in this kind of sport, football? Ano ba advantage ng mga Pinoy dito sa sports na to? Well, number one, I would say, is the passion. Many people say that the Filipino is the Brazilian of Asia. And everybody knows the best football players in the world are Brazilians, like Ronaldo. So I think that the Filipino brings a real level of great passion for the sport. Football is called the beautiful sport, la juego bonito, they say in worldwide, and it really comes from that. It's not that it is beautiful. It is beautiful to watch, but you can see that people play with passion. It's something very different, and I really hope that Filipinos will take football more, embrace football more, because we can be world class, we can be international. As you can see in the ASCALs, our ASCALs players are littered with Filipino players playing in Germany, well, of course, Chiefy will know more than me on this, but in the Netherlands, in the United States, in Spain, these are Filipinos playing in all these clubs around the world. I would like to ask this question to Jeffy Caligdong. Yung mga kabataan, since you joined yung ASCAL na naging popular, what do you think is the influence of the youths also sa inyo, sa mga ASCALs? Positive ba yung mga discipline? Meron ba kayong positive influence sa ating mga kabataan? Yes, now naman at sa ngayon in demand yung football field around the country. So kumbaga we encourage them to play football into sport, like kahit ano, to syempre to avoid mga sa drugs. Tapos it helps a lot para sa pagdating nila sa college, they can use it to get a scholarship. So malaking tulong, and we give yung inspiration sa mga young kids. Okay, Congressman Bolet, your question please. I just like to commend, all the promoters of the sport, no. Siyempre, the Green Archers, alma mater ko yan. I also came from La Salle, and I believe even yung team captain ninyo, si Patrick Bocobo, is a very, very good friend, elementary. He even Facebooked me 2 days ago na hindi siya makasama, no, unfortunately. This sport actually makatulong talaga to, no, because I think this is a good avenue for us to explore our opportunities as a Filipino. Kay ang problema naman nato mga Pilipino, we all stick to just one sport, which is basketball, which we don't have a chance. Kaya even if gaano sila kagaling, it all depends on the height, and we are born, tinan mo ako, like me, mag-basketball pa ba ako? Diba? Pero, Congressman ka lang. Oo.
pang ano lang to, pang Pang sports pa. pang sports pa. No, pero itong ano natin, I think it's a good opportunity, for the Filipinos to have a worldwide recognition. Just like boxing, no? Okay, we should explore yung mga team sports and yung mga sports where we can always excel. Yang soccer, boxing, mga inana, no? So again, I commend all the promoters of the sport, sir. Governor, anything you can add and encouragement from For me, by the way, I'm not from Lasal. I'm from Miputak Elementary School. local yan, local boy. Local school. But then, I'm just so proud, and I'm so happy that you came to my province and see for yourselves what is going on with this province, especially that we are from Mindanao. And I wanted you to have more time to explore the things that we have, the tourist spots that we have here in Mindanao. And I congratulate all of you, especially when I saw Chippy when he played with the Singapore team against Singapore and the Malaysian team, and Brunei ba yun isa, na naka-score siya. Bilib ako doon, Vietnam. That's Vietnam. Pero I say the future of Philippine football sa atin. This game has been with us for a long time. Problema lang nito, it has been in hibernation sa mga provinces. Correct. And I am so proud and I am grateful to you that you come to my province. Kasi itong province ko, marami na rin ditong football crazy na mga kabataan. Itong si namin, grabe to, football crazy to, although wala na sa edad to. But then again, I'd like to invite all of you again. If you have time later on during my festival, yung Hujaka festival ko, so that the locals can play with you and present you to the whole people of Zamboanga del Norte in that venue there in the Pitan, which by the way was made through all of our money, our own, without national support, from the government, from the governor, from the congressman, from all the mayors. Kami gumawa na yan, sarili namin. Kaya nga I'm so proud of that kasi nagawa namin na malaking and then sana makabalik kayo sa probinsya namin, and then show to our people. Kami dito meron tayong football festival every Hujaka, which players from Zamboanga City, from Cagayan de Oro, from as far as Cotabato and Davao come to Dipolog to play their own kind of football dito sa probinsya namin. And I inviting all of you, especially Lasal and the team of the Philippine Ascals, and Green Archers, to come para makita naman ng mga tao namin ang kalidad ng laro ninyo at matuto din kami sa inyo. Okay, thank you so much, Governor Yebes. We would like to acknowledge the presence of our dear friend, dear long-lost friend, Konsehal Alimarlo Dagpin. This goes for long-lost friend Okay, Konsehal Alimarlo Dagpin. Daghang kayo salamat, Edith. I miss your company. Quite busy with a lot of things. Anyway, my coming here is not as a official of the city, but of course as a team manager of Rom Garjal Football Club, the team that plays against the Green Archer. Green Archers will never be here without us becoming #1 in Mindanao. So congratulations to Rom Garjal Football Club. It is managed by me and of course owned by the former Congressman Romeo Nonong Halosos. And also, with the observation of Mr. Garcia, we have the best so far stadium, and of course, due credit should be given to all our politicians who contributed on their personal allocations, not coming from the national government, of course. We call it great facilities was made realized during the Palarong Pambansa. So I hope with the present passion that our people are showing, especially in the field of football, we also encourage our young generations to do the same, and hopefully with the support of our leaders and concerned citizens in the province of Zamboanga del Norte, we hope really to promote football and some other sports in this part of the country. Thank you. Thank you so much, Konsehal Alimarlo Dagpin.
I was wondering if you are related with Jeffrey Caligdong kay medyo murag pare-parehang gud mong naong. So I would like to ask this question to Jeffrey Caligdong. How does it feel to singularly score in the Vietnam game, no, versus Ascals? I've seen that game, and it shows the frustration on your face. It's a good game, and yeah, but it's coming from the bench, and I play last 15 minutes in the second half, and I'm not intimidating like or kumbaga discourage sa sarili ko na if I play on the second half and may opponent is tired already, parang pagod na sila, and coming from the bench na fresh league pa. So, sabi ko sa sarili ko, and kung mapasok man ako sa second half, and I'll try my best, may 100% best na para sa team, and not yung goal na yun, it's not my credit to para sa sarili ko, kundi the whole team, and lahat na sumusuporta sa team. Okay, thank you so much, and may your tribe increase, no? You bring our country proud, no? You make our country proud. Okay, so we'd like also to acknowledge before imong question, Gar, atong one of the officers of our provincial capital, si Mr. J. Adrensim. Good morning, sir, and welcome to Chief of Staff ni Governor Rolando Yebes. Good morning, Mr. J. Adrensim, and welcome to Kapihan sa Dipolog also. Edgar, imong pangutana ayat Okay, ako last question sa group talking of hybrid nation, I can attest to that because during the mid-70s to the late 70s, football was also almost the game of every corner. I was there. Kabats ko mga football player, ang lalaki ang tatangkad. Yes, Gob. Totoo yan, Gob. Pero that was also the time when Pele was still kasikatan ni Pele, you know? So all Filipinos were playing football. But after Pele was gone, nawala din yung football. Now, here comes Ascals, na parang na-revive yung ng mga Pilipino. Can we sustain this one? Para hindi naman maging, after Ascals, wala na naman football sa Pilipinas. Yes, that's very, very perceptive of you. That's true that in the 50s, 60s, and 70s, football was very popular in the Philippines. But there is a big difference, very big positive difference. During that time, my uncle used to play at that time for the Philippine team, Julio Garcia. There was an elite group of Filipinos playing football. So I would consider it like the top of the pyramid. There was a few, but very good players. In fact, the Philippine Football Federation is the first football federation in Asia. We were the ones who were dominant in football during that time. But the difference between then and now it's like the bottom of the pyramid. We have millions of people playing football. And I think that's going to spell the difference why football will be sustained. Because before, parang pang-elite lang. Ngayon, millions of Filipinos are all over the place are playing football. And part of the reason is because of PFF's drive, Philippine Football Federation's drive. Actually, Mr. Cyril Jofitas is here, using what they call the grassroots program. Maybe later on he can explain a little bit. But that's very perceptive, and my take on it, what I feel is that it will be sustained because instead of a few people, good people playing football, today we have millions of Filipinos playing it. Thank you so much, Mr. Garcia. Anything you can add, guys, from your group? Because we will go back to our discussions here with Governor Yebes and Congressman Bolit Halosos. Anything you can add? Invitation? No more? Yes, sir. Good morning. I'm Cyril Dufitas from Mr. Philippine Football Dufitas. Federation. Good morning, Congressman. Good morning, Governor. I would like to thank the local government, especially the Football Association, for the efforts and the partnership that we have conducted a very, very successful event. The event brings the awareness level into another level, and the aspiration of the youth as shown yesterday after the match, and the appreciation that we brought a very good match in Dipolog really created a very good following for football here in this area. And this is the main part that we introduced in this area, especially in Mindanao, is the social responsibility of the teams.
But we are not here only for the intramurals, but if we can bring something for the kids to assure them and to assure those aspiration that they can create and we can create further a career path for them, the better that we can, the more support that we can generate in all areas. So, daghang salamat ngayong adlaw sa tanan. Thank you so much, Mr. De Fitas, and you are also welcome back here in the Kapihan sa Dipolog. So, second time around. So, we'll go back to our main guests here, Governor Rolando Yebes and Congressman Bolet Halosos. Ha? Oh, we can ask the questions now. Okay? So, okay na? Okay, so, thank you so much. Kaya napamanila atuon ang taga-football. Next time. Okay, come back here, ha? Come back mo. Okay. Mr. Garcia, thank you so much. Okay. 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 Okay, daghan kayong salamat sa atong mga bisita gikan sa Team Ascals o sa Green Archers nga ni Kugi jug ari gyud diri sa ato ang lugar diri sa Dipolog, no? So, murang natabunan atong kamera tungod sa kabisi nawala ang ato ang kuan. Okay. So, Paul. Oh. Balik ha. Okay, namugnaw na yung ano nato. Okay, so padayon tayo sa tuwang programa ang Kapihan sa Dipolog mo to ang atong team sa Green Archers. Okay, so lang dula kagapon dalas stress dito na sa main campus sa Sorosal Memorial State University din nagapas-apas tagahapon aron nakita na to sa daka kay last Friday doon ay mo signing within sa NECO and British Power Corporation dito sa Dakak. So nag-abot po dito. So welcome dito sa Buanga Dinote lang sa dakong events sa dila nga football. Thank you so much, Paul James. We'll go back to our serious discussions of the day. Serious yun. Kay mainit nga nagbaga kay nagkuan man ta ganina, nag-aircon man kita pag-ayo kay para mabugnawan, no? So nabugnawan neutralizer ang Green Archers. Okay. So back to our discussions of the day with Congressman Bolet Halosos and Governor Rolando Yebes. Taas pag-oras. Okay. So kinsa man to yung unang mangutana? Okay, yes, Paul James. Okay, ka-address din kang Congressman Bolet, sir. Kumusta ang power condition o katong power conditions sa Buanga del Norte nga daman ni sa imong ikaw may ni-sponsor ani. Kumusta ron sir? Asa na ron maong kani ang bill nga atong gihimo para sa maong condition sa mga power bill combination. Sakto gyud na Paul, no. Una-una pasalamat ako sa Green Archers na diri karon kay nilakaw na at least namugnaw no ang atong mga issues dili. Murag na time na at least dili gano kainit and then karon balik na pud bukal. No, pero regarding this bill nga no, I'm very proud to say, I'm very honored and very proud to say na naipasa na namo sa Congress na sinubaybayan kanako personally. I passed it during in Congress and with Kong Cesar gipasar namo sa Senate. No, this is the first time that it has ever reached the Senate and tinuod gyud na lisod and we've done everything. In fact, munti ko na ligawan si Senator Miriam Santiago no for her to pass this bill and thank God it has already been passed. This is a bill condonation of interest rates na mapupunta sa atong mga consumers no. Kaya importante kaayo tong bill na to na mabayaran natin. If we don't, we will end up paying or people will end up paying 700 million as of today. No, karon murag na zero na gyud ang atong mga utang dito sa NECO and I'm sure si Gov knows about this because it started long time ago and si Gov has been fighting for this and now we're very proud na nahuman na gyud and naipasa na nato sa both Congress and Senate, no. Okay, yes, Gov. Anything you can add? Kana siya ang problema na kapag yun sa una pa na siya, no? Sa unang panahon ako pag-istorya lang ko si istorya ni. Gitagaan ta og pagtaas atong kuryente gikan sa National Power Corporation ug sa
sa atong Department of Energy na atong unang panahon. Problema na gibabaga ni ex-Governor Amatong. Kaya lagi gatuo siya nga mudaog siya sa korte. Nya kay napildi man siya hangtod sa Court of Appeal, hangtod na sa Supreme Court. Napildi ang kaso kay mo lagi na nga kinahanglan ko na pabayaron ang Zamboanga del Norte at that time, no, sa iyang sa akong paglingkod, doon tayo utang nga 300 million plus 30 million nga kanang actual nga utang gyud. So ako ni siyang gitabangan kay niduol man sa nato ang atong managers dati sa atong Sanico. Ato ni siyang gitabangan ngayon ta sa mga congressman, si Congressman Matoy Barunaga pa ang atong sulatan nato. Unya ang atong Sanico atong gitabangan nga makautang sa PNB og 30 million para ibayad sa actual nga utang gyud sa probinsya. So dunay na bilin nga 300 million nga utang. Dugay kayong panahon nga siya, no? Just imagine 9 years. 2004 na sa kasugod, sige namin trabaho ani. 9 years. Wala gid na siya nalihok. Kaya nga itong Congressman Manggod, at that time, putsok sabot, no? So second district itong Congressman ba? Wala kasabot. So ang naglihok ani, ang atong third o atong first district Congressman. Tubig. Ang naglihok ani. Muna nagwa na gawin 700 million ang utang. Pero unsa may kamayuhan ani? Ang kamayuhan ani, wala nay bugat nga gidala ang atong Sanico nga bagahe, nga utang nga 700 million. From 300 million to 700 million within a span of 9 years, no? Karon limpyo ta. Hagit karon ako sa Sanico. Ayaw ninyo patas inyong kuryente kay wala man may utang. Kanang inyong add-on sa among bills na mo nga gi-appeal ninyo ang kanang energy sa namin sa technical terms nga kung di ka bayad i-appeal na sa bill para ang consumer Arrears. no dili arrears kanang ilang kuan kanang basta dunay kuan technical nga ang consumer maoy mo baga systems loss di po na systems loss no nga utang no mo na siya nga mingon ko nga siguro mo gamay na siguro atong bayad karon kay nawa na kunin 700 million. Oh, nya nakabayad na silang ilang gibayaran karon kanang gamay na lang ang 30 million nga utang. So, dako kay tabang, no? Tungod lagi kay nanimuha ang atong mga congressman. Labi na nga atong first o third district congressman nga mao ni trabaho gani kay ang primero mo gani ang nagrepresenta ning abogado sa Sanico si Attorney Bagyo man. Hangtod karon sa Attorney Bagyo man gyapon. Oh. Uban sa ako mga paninguha po nako. So, makaingon ta nga basta mo trabaho lang di lang ta mo tulog-tulog sa kongreso, no? Sama sa atong second district congressman nga nakit-an sa TV o nakit-an na lutatuan nga natulog, no? Unya mga mamuta na nga makaingon ko nga may tag na sa dinhi kay muta na pugula unsa may imong bills na watch kongreso sa kongreso national. Ha? Ngano tulog man ka dito? Oh. Ngano man ka napil sa RH sa debate? Ngano sa MOAD Memorandum of Agreement on Domestic Ancestral Domain, nga nawa makanapil. Wala kang sabot. Muna akong mga putang bangotana. No? Simple lang kayo. Pero balik ta, muna nga, pasalamat ko nga nila ni Congressman Bolit Talusos, Congressman Cesar Alusos, no? Tungod kay sila gyud ang laglakad aning atong balaod. Kunya manghinaot ko nga matabangan na lang atong mga katawhan in terms of their bills, ang ilang bayaran sa Sanico. Thank you so much kay Congressman o Governor kay kita tanan ana makahimaya no mabenefited ani ni ang atoang Sanico bills no kay appeal man na sa add-on man na sa atoang balayranan sa Sanico. Then we will go back to the issue absenteeism in Congress. Congressman Bolit kay picture man ni sa Facebook pod. So what can you say about this og si Congressman Cesar Apilato? Actually, tinuod na no? Tinuod na I have absentees in Congress pero dili ganun kadako. In fact, ang pinaka dako is around 30 absences ha. I think that is if I'm not forget kay si Huko, I think Buboy si Huko. Ako 8 lang. 8 absentees lang. I've been absent only 8 times, no? So it's not really that big. Pero ang gihimo lang ni Speaker talaga or the House really wanted to say or make note na talagang pag mag-absent kayo, ipanggawas good nila yan, no? And in fact, sa akin, I've only been absent because I've been focusing here. And yung bill na yan, you can ask sila Atty. Baguio where I was. Kaya ako naka-absent because I was always in Senate.
na pwede rin ipacheck yan. Dito ko sa office palagi ni Senator Cheese Escudero, you can check. We always have lunch there, kay kaibigan mo nato si Senator Cheese. So, siya mismo, every senator, pinunta namin. Every single, every chance we get, pag naa si Atty. Baguio o si GM Lapot, trying to fight for this bill, maunang nahitabo na daghang kong absences. And also, some of my absences, ay naalang ko sa opisina, I just didn't get to go down, kay sayo man sila ma-adjourn, because of all the, murag mga issues ba, yung mga naging issues dito sa house na murag mga mga bills, mga critical bills na ang gihimo nila nag-adjourn ka agad kay naggubot na kayo na-absent na noon ko, pero dito lang ko sa opisina during that time, no? Pero rest assured na starting now, syempre only 8 absences dili na nako himuon to, no? I will still be in session, and sana maintindihan pod na atong mga katawhan mo nang they keep saying na wala ako dito, wala ako sa probinsya, kay syempre nahati man ang trabaho ng congressman, half of the time we're in Manila and half of the time we're here every week, you know. Okay, yes, go. Ang importante sa congressman, di man ganang absenteeism, ganang nakadat sa kwan, man kayo mabuhat niya. Ang importante sa congressman, kung mga bills nga iyan napasa, sama na yung sa Nico bill, nga iyan napasa, kana mo importante, di kayo, uban nga. Mga proyekto sa distrito. Ako di kayo sa proyekto, kay ang balaod mag-resulte mo, ang congressman are for legislative works. Yes, legislative Ang proyekto is just a matter of, mura na siya, incidental lang na siya yung trabaho. Ang main purpose ko niya yun is to make rules and regulations. Muna yung purpose niya. Kung ikaw, congressman, wala kayo nabuhat niya na. Kung ang imong bill sa kongreso para lang sa mga congratulations sa mga nakapasar, o diba, condolence sa mga namatay, di ka congressman. Kaya mo man ang congressman labad-labad, condolences mga kadaghanan. Bastahan nyo, tanawan nyo sa internet. Unsang yang mga nabuhat na balaod. Kani, sa Nico Bill, 700 million ang yan natabang sa itong katawan sa probinsya sa Zamboanga del Norte. Kana, bilib ko na. Okay, thank you so much, Congressman Bullet. Purot kaya mong believe ni mo, matod pa ni Governor Yebes. Pagkutahan lagi ka ni Edgar, ni Governor. Ni Gob, no, kay 2 Sundays ago, no, atong naimong bisita diri, Gob, ang atong kongresista segundo distrito. And doon ay gipagawas niya diri mga issues. Labot na, daghan daw ka nakitang mga tarpaulins nimo, naming projects, but really, without projects ko nila, these are just tarpaulins. Without projects, these are ghost projects. Mula yung kalaot lagi na, kay ang ilang mga researchers, mga ilabang tuisun ba, niya mga bulok kayo, ng tuo siya. Actually, congressman, no? Kung mabasa lang ka sa ako mga projects nga nahuman, o ka ng mga projects kayo na doon ako'y tarpaulin, kaya di man ito magbutag tarpaulin, problema kay ikaw magbutag tarpaulin, ikaw man primero daghang kay tarpaulin, bisag dili yung project imong angkonon, sama na mga eskwelahan sa DepEd na di mo na imo mabutan na ng suko ng mga maestra, kaya butang na sa imong tarpaulin mo, kana ako basta na ito, doon ako na project, at tuwa na, pa nagsugod ang project, tanawa sa among program of work, o ang among sa engineering na mo, kung nalabay kwarta, kaya nanay kwarta. Sama na po na kong project na sa kalatunan sa sindangan nga gusto namang gupon sa mga katao ni mo. Ang akong project dito, Gar, wa pa nahuman, no? Basa pa ang semento. Ilan ang gagian para gusto silang muliki. Aron ingon po nga na po niliki. Simba ko, wa po ko project yung liki. Wa po ko project na nahugno. Nga kay wa maginahugno, wa maginaliki, kana sa kalatunan ha, sindangan. O akong gisemento karon ilang gitil-til ang tunga-tunga sa kuan sa dalan nga semento. Una biya dako biya kay gasto na. Kay bolo ka pila ang gasto sa usa ka kilometro na dalan sa national government standard 23 milyones ba. Nya imo lang bubuon kay gusto ko pagmuliki. Binuang ko na congressman. Ayaw po na. Kwarta sa katawa na, din akong kwarta. Ikaw rin maglabay-labay na, kaya sindangan mga. Ayaw. Pero sir, napagyapoy dugang o intriga. Ingon man, dili ni intriga kay istorya man gyud ni. Okay. Dugang lang ni Edgar nga daghang ka proyekto. Dili ko no mangliki, dili ko no mahugno. Pero asa man kuno? Kay ghost projects man. Og napo kuno kay tarpaulin, wala po kuno cost sa project. Kanang costing di man na sa balaod yun. National government mo na siya. Kita bigyan ng dalan bitaw. Magbutang daw ko yung tarpaulin si congressman labad-labad.
ang inyong kadalan si congressman nagatanaw sa inyong pagkaumaon mo ning nagbuot utan di mo na tanaw skillet daban na Department of Public Works and Highways project mo na tinuod dili ka nang iyang gisulti wa na siya kuan ang tinudanan na ang proyekto tan-awa sa akong record nga akong gihatag ninyo 5,600 kabok proyekto adtuan ninyo tan-awa ninyo ang COA nga unta musulti unta nako nga gob kaning imong kwarta di ni tinuod malabag sa dipulog ba nagingnan sa COA nga ayaw niyo gamita ang kwarta sa educational fund para sa inyong mga bonuses sa inyong empleyado nga na ba wa ka kita sa probinsya ang probinsya gikan sa 2004 hantod karon clean bill of health gikan sa COA mao bitaw na nga sigis lag pa dudoy og kiha sigis lag kon sa COA katawan sila kay binulok may lakod way ebidensya nga tagaan kag presidential award gikan sa DILG kasuhan ka imposible pamana ng lahi award kaduha 3 million each akong gipubot ng eskulahan taga kag 3 million kasuhan ka kay nangawag ka binuang na good governance kung na pamana ng lahi So madayon yun imo ang tarpulin nga mamikat ka. Buhatan mo na. Total election time naman eh. Election time naman eh. Oh, suruhanan naman eh. Oh. Suruhanan naman eh. O kana karong sa sindangan o di na magnamuman. Di naman namahuman kay ingon sa tagaan mo sa presidente kuno 15 million. Pikat. Maagi pa mas kongreso ay. Maagi pa mas budgeting. Ayaw ilaro ang mga tao. Kay kanang kortaha imo na nang ikawat. Naguba na. Pero ko na nang kanang tulay da sa sa katipunan. Kanang sa tulay ka nang iyang giguba. Kaning tulay ba sa pagsudi mo sa Otaga pagsudi mo sa katipunan. Iyang mo nang giguba ang tulay. Yung baligya naman yung mga putaw na. Wa man human. Wa man human. Guba pa gyapon ng tulay. Bantay mo kay butangan ako nagbuon. Tulay nga giguba ni congressman. Asa naman ang magputaw ng gitagawan? Ha? Damo man iya balak-balak ni sagod. Kita ba di man balak-balak, mo bitan tinudan ay guna to agad. Okay, thank you so much, Governor. Another thing, daghang ka proyekto, pero puros pod kuno ka ni sulod sa mga loans. Pwede ba daay kuno nga mutukod ka mga proyekto nga dili ka moagi og pangutang? Kay especially so nga mo step down na ka as governor. Pinod ba na, no? Pero sultian ta mo. Kanang atong convention center sa pagbuhat na kuha na walay kwarta nga atong giutang. Kwarta nga atong saving sa probinsya. Ang atong hospital bayad nako, no? Ang ako lang gusto nga igo ko mahuman, ako mahuman ang Kapitolyo nako, akong paayo. Kay ilang isulti ka na ako na kong giutang ko, no? Para sa Kapitolyo man, no? Another ilad, no? Another ilad. Kay kanang atong giutang karon para na siya sa kahimanan sa mga hospitals sa tibok Zamboanga del Norte. Ang ubang kwarta na buhat na to og kadalanan sa mga provincial road nga gusto na kong samintuhon, no? Ang ubang kwarta na atong pamalit og mga kahimanan sa probinsya para maayo na ko ang mga dalan, labi na ng mga dalan nga gingon ni congressman nga kanang barangay road nga dalan nga ingon siya sa provincial road kuno sa iyang kabulok, no? Provincial road kuno ng barangay road mo na kung daghang kunong dalan nga wa na ayo na malit kog kahimanan kung gusto ko mutabang nga ng mga munisipyo o mga kabarangay mga kadalanan. Ang uban na ng kwartaha akong gibot og eskulahan dayon na kaniya atong paghuman sa atong provincial capital. Mauna nga nangutang ko, di ko paros di pulog. Nangutang ko sa Boulevard, nangutang ko sa Convention Center, nangutang ko sa kaning ilang bagong City Hall. Ingat lang, wa may utang. Way utang. Tanawa sa internet. Tanawa sa kuha, bida. Mga kabataan, kamo may sa ko internet, awhagon mo kamo. Tanawa ninyo ang probinsya, ang iyang liabilities, ang obligations, ang iyang report niya, bahin siyang financial standing. Tanawa ang probinsya, tanawa ang syudad, tanawa kang congressman labad-labad. No? Kay puro ni siya labad, gawas na ko. Oh.
Okay, thank you so much. Apiki ang atong oras. Last question to both of you. Sige, go ahead. Bayan ng Okay. financial Sige. services, ningon sila, ang sa probinsya, gikawat ko ng kwarta. Hangtod karon ang probinsya, first class province baya. Ang Dipolog, from first class municipality o city, nahimo naman third class karon. Na naman, may kwarta, gikawat pang kwarta. Mo na nakaroon sa ilang mga truck, ilang mga ambulansya, ilang mga pulis, mo gipanggamit kay ang ilang mga bulldozer atos katipunan, atos bulawan kay gamiton la against COA rules and regulations man. Gikawat imong kwarta sa katawan sa Dipolog. Kung buto no naon. Okay, Edgar. Last question ako ni Gob. Okay, natay last question. Gipagawas po na dili Gob nga when you assume as governor sa Zamboanga del Norte nagsunod ka og kwarta nga savings sa former administration nga nasa bangko. Ikaw kuno ambot lang daw kuno nimo karon og humana may mong term og naa pa wag po savings sa probinsya. Okay, puros kuno utang imong ibilin. Kami sa probinsya wag yun may kuan, wag yun may ingon nga deficit mi. Na wala may deficit spending. Naaga po kwarta ang probinsya. No? 600 million lang pangita. Nga naman dahil magbuhat na ko sa hospital nga pinagi sa akong tikat-tikat lang. Asa man kwarta na gikan na. Manghatag ta og tag 500,000,000 sa 696 barangay, tibok probinsya. Asa man ang kwarta gikan na. O manghatag ta og high green program, manghatag tag tabang sa sa mga pobre nga libre sa hospital, asa man gikan kwarta na. Ay kung igna nga kada ilang ingon pa sa matong ang akong kwarta, yang kwarta bumbuang so di mo na yung kwarta. Kwarta mas katawan, bida ayaw ginana po. Ayaw ilaragi. Ang ako ba? Ayaw mong pangilad. Kay mahibawaan man yun. Bisa kung saan yung pangilad, mahibawaan yun. Munang magkatawan na lang ko ba? Sila ilang panahon nakabuhat ba sila pang hospital? Mutana ko nila. Sa ilang panahon nakahatag ba sila og 500,000, 500,000 kada barangay sa probinsya? Oh. Kada munisipyo sa probinsya nakahatag ba sila 1 million sa kada mayor? Nakabuhat ba sila hudyaka sa norte nga number 2 na karon sa tibok Pilipinas? Oh. Nakabuhat ba sila bagong provincial jail? Sa provincial jail nga ilang biyahan nga sa unang panahon ang tao usahay din nakalibang. Kahit tungod kay kanang lugar init bugnaw po kay tugnaw. O nakabuhat ba sila na? Wala. Puro panghambog lang. Sila mo dato. Dili ang mga katauhan. Lima magkaasa makita probinsya paglingkod na ako nga giingon sa COA. Ang Zamboanga del Norte is number 2 sa savings sa tibok Pilipinas. Samtang sa pikas sa newspaper, gusto po rin sa National Statistics and Coordination Body. Zamboanga del Norte, the poorest province in the whole Philippines. Yawa, dato po niya pobre. Tanawan ninyo. Muna, tubala ko doon nyo na. Nga no, inana. Recorded man, documented man na. O, tubaga ko doon nyo na ko no. Oh. Okay, thank you so much, Governor, no? Very emotional. Tubig daw. Oh, kay matubag ni hapon in the coming days, o sila na po ito bisita dire. Pero during the campaign period, kamo jud mag-abot jud mo dire pohon. Ato na nang paningahaon. Pohon mo lang Ginoo. Okay, last Sa ako lang pa ngayon, dokumentado yun. Yes, okay. Oh, last question for both of you kay murag apiki atong panahon ni seniors na atong technician. As Governor of the Province of Zamboanga del Norte, you will step down come June 30 because you're running for Congressman of the 2nd District of Zamboanga del Norte. And as Congressman of 1st District of Zamboanga del Norte, you seek the second term for Congressman. In all these ninyo, mga terms ninyo sa inyo ang years of service to the people, what do you think is your most legacy nga inyong ikabilin sa inyong mga katauhan? Nga mahinumduman mo nga, oy si Governor mo ni, oy si Congressman Bolit, maupo na inahimo nila. We will start with you, Governor. Ako, sa ragyod, padumduman ko sa katauhan nga nagmahal ko nila. Ha? Di ko gusto mahimduman ko nga nanasaba ko, nanagpa ko, nanuntok ko. Di ko ganahan ana. Ha? Di ko ganahan nga mahimduman ko nila nga nangalusto akong proyekto, nangabuak ang kuskulahan. No? Di ko gusto ganahan ana. Di ko ganahan ng congressman nga hambugiro kayo, matog barangay nakabarong. Di ko ganahan ana. Ang akong gusto mahimduman sa katauhan nga sa usa kahigayon
nadtong unang panahon, doon ay usa ka gobernador nga ni trabaho ni halad sa iyang oras o iyang kwarta o iyang panahon nga makatabang sa pinakapubring tao sa atong probinsya sa Zamboanga del Norte. Mao na akong gusto mahinumnawan ko. Thank you so much, Governor Rolando Yebes. Congressman Bolit Halosos, please. Yes, ako Edith, lahi yung ako, no. Kay kining panubisyon nato sa Primero Distrito. Dili ko gusto na paguman ako, masabi ko na kining legacy nako. Kay hantod karon, it's still a work in progress, no. Gikan pa sa akong amahan, sa among pamilya. Tapos napunta ka sa akong auntie. Hantod karon, ang mga proyekto namo gipang this is what we call continuity of projects, no. We understand each other, siyempre kapamilya kami, so we continue the projects na gibiyaan ng among auntie or akong amahan, yung mga plano niya, magdamgo niya sa atong probinsya, no. Ang atong gihimo lang is tinatapos nato ang dreams and hopes of siyempre the first district. Nakita naman nato, no, na may improvement. Imagine, Edith, when I was more 10 years ago, I was here, no? Gaano ka dilim yang boulevard sa Dapitan? Naunsa naman ang Dapitan karon. Nakita naman nato na daghang mga kaayuhan, daghang mga developments. Dili ta pwede magpabuta or magpadala nila, no, sa pagdaot nila. Kay why is it that when other people na dili taga Zamboanga del Norte makabisitas nato, no, makaingon na grabe kaayo, you have a very beautiful province, you have a very beautiful city. Nga naman ang pikas dili nila makita, no? Nga naman, why does it have to come from another person outside of the province? Saan ka pa nakarinig na nakabisita sa probinsya nato na nakaingon na ay grabe kaayo, kurakot kaayo mga officials nato diri sa probinsya, kurakot kaayo ang gihimo nila sa Dapitan. Nakita nato ang City Hall na bago kaayo, nakadako, sobrang kadako, and that is a symbol of progress and development sa Dapitan. Mo nang gihimo nato, ibutang nato sa atubangan gyud, no. It enters, it's a symbol of progress, it's a symbol of development, no, para makita gyud ang atong mga bisita na dili nato gibiyaan ang atong mga tao. Naa ba kayo nakita na mga sira-sira na mga dalan? Naa ba kayo nakita na mga basura na nakakalat sa mga dalan? Naa ba kayo nakita na mga krimen outside of Dipolog na dili na solved dito sa Dapitan City? Syempre wala, no. It just comes to show that the people, the leaders that are in position right now are doing their jobs, no? So, unta na dili gamito ng pikas yung ano niyan, kay dili buta ang mga tao, dili yan mga bugo. Nakita naman nila na may mga improvements, na may mga developments coming from my father pa, among pamilya. Kay nagsabot mi na unsay plano ng among pamilya, ituloy-tuloy na mo, no. This is a work in progress. Dili pa namo nahuman, no. Dili pa nahuman ng akong auntie, dili pa nahuman ng akong amahan, no. That's why I'm here, to continue and to make sure that all the projects that we've planned and we've ay matiman gyud, no, na mahuman. Thank you so much. Parting words from Governor Rolando Yebes. Well, sa katapusan, no, ang ako lang painumdon sa itong mga katauhan, labi na sa kabukiran. Huwag ang atong mga kabaranggayan, atong mga leader sa barangay. Ang anak ko. Atong mga leader sa barangay. Ay, kasulti ninyo, karong panahon na ang kadaghanan sa mga binayran nga mga katauhan nga nang hadlok ka nato sa barangay. Kibalo ko nga inyong mga barangay, atong mga barangay kapitan, atong mga leaders, kipangsaka mo, kipanghadlok mo, na ng mga tao nga nakabunit, no? O kuyog sa atong congressman nga nakabunit pod, o kuyog pod sa atong mayor sa Dipolog nga nakabunit pod, no. Sila ray daghang kayong gwardiya, kami wa na may gwardiya, no, kay kanang murag gisipak ni sa gobyerno sa Pilipinas. Wa may tabangi karon sa gobyerno sa Pilipinas. Ang ako'y kasulti ninyo, doon tayo kaugalingon natong panalipod. Basta maang tao manas kabukiran nakabunit, kanang mga tawhan na muhasik yung kadautan kaninyo daw sa mga barangay. Sukol ta. Bisag tirador na lang. Tirador na ito ng mga nakabunit. No? O di ba mabuhatan ang atong mga marble bitang bala? Kay aron yun na ma-equalize ang panghadlok nila. Kaya karong panahon na, grabe man yung panghadlok. Limang kagharap-harapan, dakpon ka, pareho sa katipunan, no? Dakpo ng ilang buwangan nga dunay kumpletong papeles, kumpleto ang lisensya, kumpleto ang dokumento. Ang magdakop nila nakatutok na mga armalite sa mga
sugurulog ilang mga manok, taluon sa mga tao. Oh. Kuha ko pa ito, kuha ko pa dito, sultihan ako sa ipalupad ng manok ninyo, butangin ninyo tarik, dan paluparan nyo sa mga pulis. Matay. Okay. Ato man ang kuhan. That is our innate rights, no? Our human rights to defend ourselves. Munang, ay mo kadlok, tabangin yung kagalingon. Ha? Tabangin yung kagalingon. Kaya kita waman tangitag away, matutag barangay, matutag, waman tayo mga tao nakabunit. Wa may tao magsurutsuro sa kagabion nga magmunit-bunit. Wa pa yung mga tao nga mamusil sa inyong balay. Sama na sa tabos di pulog. Muna mga katauhan, sulti, sama sa ilang sulti ni Congressman Labad sa ulo. Pagmata na. Pagmata na mo, Roy. Ayaw mo pag-iwa, ayaw pag-hadlok-hadlok na. Paita. Okay, thank you so much, Governor Rolando Yebes. Namulago kayo sa ngatansya. Congressman Bolet Halosos. Ay, Rosie Chicks man good si Governor. Grabe si Governor. Oh. Na ato lang na karong umaabot na eleksyon, no. Kung pwede, hagit na ako yung pikas. Na kung pwede, do not use your dirty tactics. Kay luma na yan. It's already 2013. Wala na, dili na ta wild west na manggamit og mga police, manggamit og mga military para manghadlok sa mga tao. Hagit na ako. I dare you. Manalo ba kayo na wala inana? Sige na, subukan niyo nga. You know, let's do it fair and square. Kay sa administration nato, we've never done anything like that. Kabalo ang mga tao. Nang dili ko maulaw na makaingon na sila lang gyud ang maghimo ana. Kay nakita gyud nila. Makompare man gyud ang dipolog og dapitan. Unsa man gyud, no? Even our people, dili man sila sanay or dili man sila sa mga inaana na tactics. Ayaw ana kay ang ato mga tao, we are also responsible for them, no? Kanang mga pulisan, you are be police, no? Be police and continue to protect the community. Do not harass our people. Stop doing it. Because it just shows that you are desperate. It just shows that you are insecure. Ha? Ang gihimog nila, igitangtang nila, kano sa nakita na kami, ako, congressman ako karon, incumbent, na ba ko yung mga uniform personnel? Ha? Kanang kontra na ako, si Balisado. Oh, siya, when he moves around, wala pa ganit, civilian pa ganit siya. Ha? Gaano ka, duha ka kotse punong-puno ng military personnel nga naman, nahadlok siya na ako. No? Next time, sama si igingon ni Governor, magdala ko og manok na naitari. Ilabay ko nila. Na, see, because I'm not scared. Dili ko mahadlok, kaya wala ko gihimo na kadauton, no? Wala gihimo na masama. Sila, nga naman magdala sila na civilian lang gyud sila. Now, this coming elections, ato mga katawhan, ato mga kaigsuonon, let us see the sincerity, no, of our people, of our candidates. Kay kini si Balisado, never once, not even an SK, nidagan siya. Kabalo si Governor, ako nidagan kog board member, nidagan kog congressman. Kaya nga, I could have gone straight to congressman, pero I chose to run as a lower, because I wanted to understand how the legislative works. No? Ganyan kadako ang respeto nako sa akong trabaho. Kini si Balisado, not even SK, not even anything, wala siya gidaganan. Not even taxes of Dapitan, kay wala siya business diha sa Dapitan. Kami, we have the CAC, we have Fantasyland. Kami, we have employees more than the city. No? That's employment sa atong mga katawhan. Si dato na mi kayo if we move that to Cebu. Siguro madato mi samot if we move that to Cagayan de Oro or Manila. Nga naman, nibutang namo sa Dapitan. Kaya we wanted to show the people that we have to grow. No, we invested our own money. We sacrificed our own investment. We sacrificed so much time and efforts. Ako, kabalo naman mo. 10 years ago I came here. Wala gani ko maka-storya og Bisaya. Hantod karon naglisod-lisod ko, no? Pero syempre, naningkamot ko. Kay ngano? Kay akong kasing-kasing naa sa atong mga katawhan. Kabalo sila. Naningkamot gid ko. Why? Ako, sa tingin ko, I need to run. Ngano, komportable ako sa Manila. No? Na may business, na ako'y future dito. Ni uli ko dire, I spent everything that I've learned in Manila and sa labas, so I can share it, no? To our people, atong mga experiences, o mga lessons na nakuha ko dito sa gawas, diri ko na ako gibuhos. Kana sa Balisado, asa niya gibuhos ang ano niya. Dito sa Manila, dito siya ni Dato, dito siya ni ano. Not here in Dapitan, not even, tabang siya, no? Yang papa, yes, pero siya. What has he done? He's a lot older than me, no? Pero where did he spend his youth and where did he spend his time helping our people? Nga naman karon eleksyon, magpakita lang siya karon lang. Tapos magsabi siya na wala si congressman. Where was he 2007? Where was he 2010? Nga naman karon lang siya magpakita. You see? And then people will say na where I am, my projects speak for themselves. Atong dili man ko katulad ni Labad-Labad na magbutang og mga ngalan. Dili man ko insecure ana. No?
I don't put names kanang kalye sa Lawaan, kanang electrification sa Palawan or San Vicente. Walay tarpaulin nagiputang nako. Kay ngano, I don't believe in that. Ang ato, this is the money of our people. We owe it to them to give it and deliver it to them. Nga naman, ibutang nako. I don't have to claim it. Nakita naman ng mga tao, no? Kanang lapad kaayo na sa Osmeña. Whose project is that? That's my project. Pero ang ano lang, mangutana mo. Tanawa. Again, sinasabi ni Governor, i-check nyo atong mga kabataan una, no? They can check the internet kay public document na. Ganang mga proyekto nato na alang na diha. We don't have to, dili na nato kinahanglan ipaghambog kay our family has done so much in the first district. Nakita na gyud nila. Ma-compare gyud nila ang among kasing-kasing as compared to our opponents, no? Makita gyud nila. So again, I just hope na just think it over, no? Pag-isipan niyo talaga mabuti kung sino gyud ang totoong sincero o capable gyud na makatabang kay kami nakalingkod o kami nakita na ninyo ang serbisyo na maihatag namo kaninyo. Thank you so much, Congressman Seth Frederick Bulit Haloshos. O yun man, kauban ni Governor Rolando Iebes. Wala na gitay panahon. Puro emotional kay sila diri. Gabaga kay sa nga tanta ganinara. Nabugnaw puta pinagi sa Green Archers o sa Team Ascal. Na diri silang GP Kaligdong. Kauban si Edgar Sorunda, si Paul James Hocolan, si Silbert Dudoyano sa itong live streaming www.rmndipolog.weebly.com, si Tax Ilumba, si Danilo dito sa estasyon sa ngalan ni Richard Villaronte, atong station manager. Thank you so much sa Biko ni Leila Chinsa Garcia og ingon man sa mga tanang naminaw karon worldwide og sa ato ang radios, no? Sunod Domingo pohon lain na itong mga bisita taga Comelec na pod. So kini si Edith Pahintito mong ang inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog mingon kaninyo. Happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away. JJ, take it away. Number of projects ba?